Si Yang Hye-sung, pangunahing ahente ng NIES, at mga kasamahan ay humuli ng isang smuggler ng artifacts. Sa engkwentro, tumakas ang kriminal sakay ng kotse dala ang mga artifact. Agad hinabol ni Jang ang kotse, umakyat sa pinto, at pinilit itong huminto. Sinubukang ihulog siya ng kriminal, pero nakapit si Jang, kinuha ang helmet, binasag ang salamin, at pumasok para kunin ang mga artifact. Bigla, tumama ang kotse sa hadlang, gumulong ng mabilis, at nasunog. Nagulat ang mga kasamahan niya sa nangyari. Lumabas si Jang mula sa apoy, bitbit ang kriminal at artifacts. Nakumpleto ang misyon ng kahanga-hanga. Ibinalik nila ang mga artifacts sa leader, na binuksan ang pakete at nakitang sira ang artifact. Naalala ni Jang na nangyari ito habang nakikipagbuno. Galit na galit ang direktor at iniutos na tanggalin si Jang Hye-sung. Nagsumamo ang pinuno para sa pagpapanatili ni Jang, handang gawin ang lahat. Binigyan ng direktor si Jang ng gawain para manatili kung makukumpleto niya. Agad tinipon ng pinuno ang koponan para ipaliwanag ang gawain at background. Noon, 10 tonelada ng gintong bar ang inihanda para sa kalayaan, binantayan ni Seo. Pero inangkin ni Seo Byung-moon ang ginto para sa kanyang sarili. Nang malaya na ang bansa, nagtago siya at pati ang ginto. Nagpakita ang pinuno ng larawan na nagpapatunay sa ginto. Siniyasat ng NE ang consortium ni Seo gamit ito, pero walang nakita. Ang tanging lugar na di napansin ay ang Byung-moon High School ng consortium. May tip na ang ginto'y nasa paaralan at isismuggle ito sa ibang bansa. Ang gawain ni Jang Hye-sung, magpanggap na estudyante at hanapin ang ginto. Mahirap to para sa isang 30 anyos. Sa Byung-moon High School, nagdiriwang ang mga guro para sa kaarawan ng vice-principal. Si Oh-soo, para makuha ang trabaho, kumanta't sumayaw. Pinainom siya ng todo ng vice-principal. Lasing na lasing, hinila niya ang peluka ng vice-principal at ninakaw ang taxi nito. Dahil sa inis, pumunta siya sa tindahan ng nanay niya para magpahimasmasan. Doon niya nakilala si Jang Hye-sung na galit na galit. Agad siyang nahumaling dito. May mga lalaking kumain ng walang bayad, nagkunwaring estudyante at nag-akusa sa nanay ni Soa. Hinarap sila ni Oh-soo pero siya'y ininsulto at pinastos ng mga ito. Buti na lang, dumating si Jang Hye-sung. Tinalo niya ang mga lalaki at pinilit silang magbayad. Tumanggi ang nanay ni Soa sa bayad ni Jang, pero iginiit niya ito bago umalis. Si Oh-soo naakit sa kanyang gwapo, tiyak na pag-ibig sa unang tingin. Umuwi si Jang Hye-sung na pagod, naalala ang pangbuli noon, kaya ayaw na sa paaralan. Pero kinabukasan, handa siyang talakayin ang plano kasama ng team at kasamahan. Sinabi nila na ang Byung-moon High ay parang militar, kahit guro takot sa student council. Gumawa sila ng espesyal na ID para makapasok siya, ayaw kasi nila ng transferee. Para makibagay, kailangan niyang matuto ng bagong slang at sikat na memes. Nang gabi, kumain ang team leader kasama pamilya, gulat anak na si An Yoo-jung sa balita. Akala niya teacher o staff si Jang Hye-sung, di estudyante sa kanyang paaralan. Nang maayos na ang lahat, dumating si Jang Hye-sung sa Byung-moon High School, nakasuot ng uniforme, para makipagkita sa kanyang guro. Nakita niya si Oh-soo na umiiwas sa bise-punong guro at tinulungan siya sa pagturo sa kabaligtarang direksyon. Nakilala siya ni Oh-soo sa name tag bilang bagong estudyante sa klase niya at nagpakilala bilang homeroom teacher. Nang makilala ang gwapong lalaking tumulong sa kanya kagabi, nabigla siya ng todo dahil naging estudyante niya ang crush. Nahirapan si Oh-soo sa sitwasyon, pero agad nag-adjust at ginampanan ang papel na guro. Sinaway si Jang Hye-sung sa pagbabalat kayo at pinaalalahanan ng kanyang autoridad. Ipinakilala siya sa klase, nagdulot ng sigawan ng mga babae habang hindi makapaniwala si An Yoo-jung na estudyante si Jong Hae-sang sa kanyang klase. Sa break, dinala ni An Yoo-jung si Jong Hae-sang sa bubong, nangakong tutulong sa misyon kung itatago ang buhay eskwela niya sa magulang. Napagkasunduan nilang huwag makialam sa buhay ng isa't isa. Hindi sanay sa klase, nahirapang magising si Jong Hae-sang. Nang tinapik siya ni Oh-soo, bigla siyang napaatras. Dalawang babae ang lumapit sa break, humingi ng social media para sa anonymous na mensahe. Nalito siya, kaya tinuya nila. Sa labas, nalito siya sa ingay ng mga kaklase at natapunan ng gatas. Sa tanghalian, naghanap siya ng posibleng taguan para sa mga gintong bar sa paaralan. Nakakita siya ng lumang gusali na bawal pasukin, may nakakandadong pinto pero may aktibong metro ng kuryente. Habang nagbabalak pumasok ng patago,
Narinig niya mga insulto at nakitang binubuli ng ilang batang lalaki ang kanyang kaklase. Hindi nila pinansin si Jong Hae-sang at inutusan siyang bumili ng inumin para sa lahat. Malapit nang magalit si Jong Hae-sang nang naisip niya ang kanyang leader bilang Buddha, nagpapayo na maging matiyaga. Magalang siyang pumayag na bumili ng inumin para sa lahat. Pagbalik sa silid-aralan, tinanong niya ang kanyang kaklase tungkol sa lumang gusali. Binalaan siya ng kaklase na may multo raw doon at pinayuhang lumayo. Hinimok din ni Jong Hae-sang ang kaklase na labanan ang mga bully dahil lalakas lang sila kung hindi. Ang chairman ng paaralan ay dumalo sa libing ng kawani, nangakong tutulungan ang pag-aaral ng anak at ililipat sa espesyal na klase. Iminungkahi ng konseho sa libing na ang biglaang pagkamatay ng kawani matapos makipagtalo sa Pangulo tungkol sa edukasyon ay kahina-hinala. Binalaan siya ng Pangulo na manahimik at umiwas sa gulo. Pagkatapos ng libing, iniulat ng tauhan ng Pangulo na naayos ang lahat ng walang autopsy at wala nang dapat ikabahala. Ginhawa ang Pangulo at handa nang ituloy ang kanilang mga plano. Nag-ulat si Jong Hae-sang sa kanyang team leader tungkol sa lumang gusali. Maya-maya, nagsuot siya ng pang-araw-araw, pinatay ang CCTV, at matagumpay na nakapasok sa gusali. Habang naghahanap gamit ang flashlight, may nakatutok na baril sa kanya. Paglingon, nakita niya si Oh Soo-ah na nagpapanggap na kalmado, nagsabing gas gun yon at hiniling na tanggalin ang maskara. Nang makita ang patrol armband ni Oh Soo-ah, natanto ni Jong Hae-sang na aksidente lang siyang nahuli. Ginamit niya ang flashlight para bulagin si Oh Soo-ah at tumakas. Hinabol siya ni Oh Soo-ah pero nabangga sa gwardiya at nawala siya sa paningin. Iniulat ng punong guro sa tagapangulo na si Oh Soo-ah lang ang nakakita sa nanloob sa lumang gusali. Alam ng tagapangulo na tumakas ang suspek sa unang palapag, kaya inakala niyang hindi pa ito nakarating sa basement at babalik, kaya naghintay siya. Nang araw ding iyon, inutos ng isang pasaway na estudyante kay Jong Hae-sang na i-level up ang game character sa pinakamataas. Walang choice, tinawagan ni Jong Hae-sang ang kaibigan para i-hack ang laro at i-max out ang level, pero tumanggi ito at binaba ang tawag. Samantala, nabasa ng kaibigan ni Jong Hae-sang ang balita tungkol sa plano ng tagapangulo na gawing education hub ang lungsod, budget 800 bilyong won, katumbas ng nawawalang ginto. Hinala nila, balak ng tagapangulo ismuggle ang ginto sa ibang bansa, labhan ang pera, at gamitin para sa education city. Sa ibang lugar, si An Yoo-jong ay tinawagan si Jong Hae-sang para ipaalam na si Park Tae-soo, ang pangunahing gulo, ay nang aapi gamit ang impluensya ng kanyang amang kongresista. Binalaan niya si Jong na mag-ingat. Sa klase, napansin ni Jong Hae-sang na wala ang kanyang katabi, si Lee Dong-min. Tinanong ni Oh Soo-ah kung nasaan si Lee Dong-min. Sinabi ni Park Tae-soo na may sakit si Lee at umuwi ng maaga, hiniling na iulat ang pagliban. Naniwala si Oh Soo-ah pero may hinala si Jong Hae-sang. Sa break, pinilit si Jong na maglaro ng video games para kay Park Tae-soo. Nakita niya ang prinsipal na pumasok sa lumang gusali. Nang sumilip siya sa pinto, tinakot siya ng mga gwardya. Lumipat sa isang liblib na lugar para ipaalam sa team leader na pumasok na ang prinsipal sa lumang gusali. Pagkatapos mag-hang up, nakarinig siya ng ingay sa basurahan at nagulat nang makitang nakapasok doon si Lee Dong-min. Alam niyang si Park Tae-soo ang may gawa at nabigo, na hindi lumaban si Lee Dong-min dahil lola lang ang meron siya. Nakiusap si Lee Dong-min kay Jong Hye-seong na huwag sabihin sa mga guro na tatakot na lumala ang sitwasyon. Biglang dumating si Oh Soo-ah, nakitang marumi siya at inakala na binubuli ni Jong Hye-seong si Lee Dong-min na nagsinungaling na aksidente lang. Iniwasan ni Jong Hye-seong ang masusing tingin ni Oh Soo-ah at nagdahilan para bumalik sa silid-aralan. Si Park Tae-soo na lihim na nakakita ay hindi nasiyahan at tinalakay si Jong Hye-seong sa konseho, galit na pinalaya niya si Lee Dong-min nang walang pahintulot. Si Yoo-jung, miyembro ng konseho, matapang na itinuro ang pang-aapi ni Park Tae-soo. Kinutya siya ni Park, tinawag na taga-sunod lang ng pangulo ng konseho, si Lee Yin-ah. Inis sa ingay, inutusan ni Lee Yin-ah si Park na humingi ng tawad kay An Yoo-jung. Napilitan siyang mag-sorry nang bantaan ni Lee ang ambisyon ng ama niya sa politika. Nagpasalamat si An. Pinaalala ni Lee na dapat siya mismo ang tumugon sa isyu. Sa tanghalian, nagkwento si Lee Dong-min kay Jong Hye-seong tungkol sa lumang gusali. May ballet dancer daw na binuli, nabangga, nagkakapansanan, at namatay.
Itinago raw ng mga bully ang bangkay sa ilalim ng sahig ng lumang gusali. May nakakakita raw ng multo niya sa gusali gabi-gabi sa oras ng kanyang pagkamatay. Ibinasura ni Jong Hye-seong ang chismis, pero may ebidensya raw si Lee Dong-min sa video na kuha niya sa loob ng gusali na may nakuhanan siyang figura na nag-angat ng ulo sa silid ensayo. Bago pa makapagkwento si Lee Dong-min ng panibagong multo sa paaralan, dumating ng mayabang si Park Tae-soo at ang kanyang barkada. Dinuraan ni Park Tae-soo ang pagkain ni Lee Dong-min at pinilit siyang kainin ito. Nag-alinlangan si Lee Dong-min na kunin ang kutsara pero pumagitna si Jong Hye-seong at kinondena ang pag-uugali ni Park Tae-soo. Sa break, binaligtad ni Park Tae-soo ang tray niya at tumayo para harapin si Jong Hye-seong. Si Jong Hye-seong ayaw gumamit ng dahas, ipinagtanggol ang sarili sa atake ni Park Tae-soo at napigilan siya. Nang susubukan ni Park Tae-soo gumanti, dumating si Oh Soo-ah at pinatigil ang away. Dinala silang dalawa sa opisina ng vice principal. Agad na pinalaya si Park Tae-soo habang inutusang parusahan ng matindi si Jong Hye-seong. Tinanong ni Oh Soo-ah si Jong Hye-seong tungkol sa issue nila ni Park Tae-soo. Dapat daw niya itong isumbong sa guro kung si Park ang nag-udyok. Naalala ni Jong Hye-seong ang sariling karanasan sa pambubuli at pagbubulag-bulagan ng mga guro. Nalungkot siya na umiiral pa rin ito. Tinanong niya si Oh Soo-ah kung nagkukunwari lang ba siyang hindi napapansin o talagang hindi alam. Nakaramdam ng pag-aalinlangan si Oh Soo-ah, samantala nag-alala ang isang kasamahang lalaki kay Jong Hye-seong na nag-iisa sa paaralan na isip na tulungan siya. Pero ipinagmalaki ng team leader ang katalinuhan ni Jong Hye-seong, di raw ito gagawa ng gulo. Biglang pumasok ang direktor at pinatugtog ang video ng away ni na Jong Hye-seong at Park Tae-soo. Napilitan ang team leader na humingi ng paumanhin sa direktor para sa ginawa ni Jong Hye-seong. Pinagsabihan siya ng direktor at ipinaalala kay Jong Hye-seong na sumali siya sa NIS, sumusunod sa yapak ng ama, at hindi dapat mapahiya ang kanyang ama. Sa bahay, naalala ni Jong Hye-seong ang huling pagkakita sa kanyang ama, na hindi na bumalik mula sa trabaho ng araw na iyon. Pagkatapos, si Park Tae-soo, dismayado sa pagsuway ni Jong Hye-seong, nag-isip ng paraan para patayin siya. May leader ng gang na nag-alok ng tulong pero tumanggi si Park Tae-soo. Hiningi ng leader na magbayad, nagbantang kukunin ang ID kung hindi makabayad, tulad ng dati. Gumawa ng plano si Park Tae-soo. Binisita niya ang bahay ni Lee Dong-min habang wala ito, nagkunwaring kaibigan. Nagsinungaling na nanalo ng scholarship si Lee Dong-min na kailangan ng ID ng lola para makuha. Naniwala ang lola at kumuha ng kanyang ID. Di alam ito, si Lee Dong-min, naghahatid ng pagkain. Nakita si Jong Hye-seong na pumasok sa lumang gusali at sinundan siya dahil sa kuryosidad. Hindi na kumbinsi ni Jong Hye-seong si Lee Dong-min na umalis, kaya pinayagan niya itong sumunod. Nakarating sila sa basement at nakarinig ng mga ingay. Sinundan nila ang mga tunog at nakakita ng taong may sombrero sa isang silid. Binato sila ng martilyo ng tao at tumakas. Hindi siya naabutan ni Jong Hye-seong pero may nakitang nakalak na pinto na binuksan niya gamit ang high-end lockpick. Sa loob ng silid, puno ng impormasyon tungkol sa mga gold bar, ang mga dingding. Agad niyang tinawagan ng team leader, hinala na hinahanap din ng chairman ang mga gold bar. Hindi niya alam na nire-record pala siya ng mga nakatagong kamera. Pinanood siya ng chairman mula sa surveillance footage. Si Jong Hye-seong, aalis na sana kasama si Lee Dong-min, napansin na maputla ito sa takot at may tinuturo sa sahig. Pagtingin sa ibaba, nakita ni Jong Hye-seong ang mga buto ng tao sa ilalim ng sahig. Natagpuan ni Jong Hye-seong ang balangkas sa ilalim ng sahig ng lumang gusali ng paaralan. Mabuti na lang, modelo lang pala ito. May nakita siyang susi sa malapit. Biglang pumasok ang principal. Sinabi ni Jong na curious lang sila sa mga kwentong multo ng paaralan. Hindi na nagtanong pa ang principal at pinabayaan silang umalis. Sinabi niya sa board director na nag-utos na huwag pakialaman si Jong dahil madalas may nakikitang kakaiba ang mga estudyante. Bumalik si Jong sa team niya dala ang susi, nakaparehong disenyo ng selyo ni Seo Byung-moon. Ito'y nagpahiwatig ng koneksyon sa pagitan ng ginto at mga kwentong multo. Ang paglutas ng mga misteryong ito ay maaaring makatulong sa paghanap ng ginto. Samantala, binigyan ng intelligence officer ang direktor ng Peking Artifact at sinira ang authenticity report para itago ito. Di niya alam binisita ni Jong si Lee Dong-min para makinig ng mga kwentong multo. Nagkwento si Lee tungkol sa relong tumutunog lang sa gabi kapag may nag-iisa sa paaralan. Kapag tumunog ito, may lalabas na pares ng mata na pula ng dugo. Habang abala si Jong, hinila siya ni Oh Soo-ah palabas, tinanong bakit kinuha niya ang ID ng lola ni Lee Dong-min. Katatanggap lang niya ng tawag na nagsasabing kinuha ito ni Jong. Napagtanto ni Jong na si Park Tae-soo ang may gawa, pero di sinabi kay Oh Soo-ah ang pang-aapi kay Lee, kaya sinaway siya nito.
Nag-text si Jung kay Osawa, nagsinungaling na kailangan niyang suriin ang gas sa bahay at umiwas makipagkita. Pumunta siya sa security room at inilantad ang gwardiya bilang umatake noong nakaraang gabi. Umamin ang gwardiya, sinabi na sinundan niya ang pusang gala sa lumang gusali, nakita ang skeleton at nagtago sa takot. Nang tangkain niyang tumakas, na-stuck siya, kaya nakita siya ni Lee Dong-min sa kakaibang sitwasyon. Bumalik ang gwardiya kagabi para ayusin ang sahig pero umatake sa takot ng mahuli. Naintindihan ni Jung na misunderstanding lang ito at sinabi sa gwardiya na modelo lang ang skeleton, kaya gumaan ang loob nito. Hinala ni Lee Dong-min na kinuha ni Park Tae-soo ang ID ng lola niya at matapang na hiningi ito. Sinadya ni Park na ibagsak ito at tinapakan ang kamay ni Lee nang pupulutin niya. Nakita ni Osawa ang pang-aapi ni Park kay Lee at tinanong kung madalas ito. Takot umamin si Lee habang mayabang na binalaan ni Park si Osawa na huwag makialam kung gusto niya ang posisyon. Nagsorry sa pagkakasangkot ni Osawa, mabilis na umalis si Lee. Sa bahay nakita ni Lee si Jung Hae-seong kasama ng kanyang lola. Kanina, tinulungan ni Jung ang lola ni Lee sa pagpulot ng karton at inihatid siya. Binigyan niya si Jung ng pera pambili ng merienda, umaasang magkakasundo sila ni Lee. Sinave ni Jung ang numero niya sa phone ni Lee, first time nakaranas si Lee ng tunay na kaibigan. Maya-maya, nagkita sina Osawa and Jung sa tindahan malapit sa bahay nila. Nagsorry si Osawa sa maling akala kay Jung at nahiya na hindi niya agad napansin ang problema ni Lee. Binigyan ni Jung siya ng pera mula sa lola ni Lee, umaasang magiging gurong karapat-dapat siya sa regalo. Naalala ni Osawa ang kaibigan, noong bata siya nang makitang pinipili ni Jung ang beans sa pagkain. Paglabas nila ng tindahan, nakatanggap si Jung ng tawag na pang-emergency mula kay Lee. Inaresto ang lola niya ng pulis na nag-iimbestiga sa iligal na sugalan at maling naitala bilang operator. Nagpost si Osawa tungkol sa pang-aapi ni Park at sugalan sa website ng paaralan, nakapinsala sa reputasyon. Sa gitna ng gulo, siniyasat ni Jung ang kwento ng multo ng orasan. Ipinasok ang susing nakita ng balangkas sa kandado nito. Biglang lumitaw ang direktor, nag-angkin ng interes sa mga kwento ng multo at nag-alok ng tulong sa mga tanong. Pagkaalis ni Jang, tiningnan ng direktor ang orasan pero walang nakitang kakaiba. Para kontrolin ang chismis online, inimbitahan ng direktor ang mga magulang sa paaralan. Dahil nakakulong pa ang lola ni Lee, si Osawa ang naging tagapag-alaga niya. Sinabi ng ama ni Park na kasinungalingan ang mga ulat online at hiningi ang katotohanan. Pinagbantaan din ni Park si Lee. Hinikayat ni Osawa na gatubili si Lee pero sinabi na mali ang artikulo at si Jang ang tunay na ng atake. Tinanong ni Osawa si Lee Dong-min kung bakit siya nagsinungaling. Naalala ni Lee na tinakot siya ni Park Tae-soo ng kutsilyo. Sinabing mamamatay ang lola niya kung hindi niya sisiraan si Jang. Pero hindi niya sinabi kay Osawa at hiniling na huwag makialam para hindi ito masaktan. Nang marinig ito, pumunta si Jang Hae-seong para kumpirmahin kung tinakot ni Park si Lee. Inamin ito ni Lee, nagpahayag ng frustrasyon sa buhay na inaapi habang si Park, na maraming kasalanan, ay masaya. Nakinig si Jang pero nasabi lang na wala sa mga ito ang kasalanan ni Lee. Umiyak si Lee, hindi alam na may madilim ding nakaraan si Jang. Binuli si Jang dahil ulila, gumanti, naparusahan, nalungkot mentor, tinulungan mag-homeschool para iwas sa paaralan. Ngayon, nakikita si Lee sa parehong bangungot, hindi hahayaan ni Jang na maulit ito. Pinaimbestigan niya sa kasamahan ng background at mga kakilala ni Park Tae-soo. Nag-anunsyo ang paaralan ng pagdinig para sa posibleng pagpapaalis kay Jang. Bago magsimula, tinawagan ni Osawa si Jang na dumating agad, hiningi niya na iantala ito. Handa ang mga magulang at guro, pinipressure ng ama ni Park, pinapakuha ng principal sina Lee at Park. Tinanong ng vice punong guro si Lee sa huling pagkakataon tungkol sa kanyang mga paratang kay Jang. Iginiit ni Lee na totoo ang mga ito at idineklara ng vice punong guro ang pagpapaalis kay Jang. Nang malapit nang matapos ang desisyon, biglang tumayo si Osawa, nahihiyang nagtanong kung may gustong kumain. Nang malapit nang mahulog ang martilyo, naputol ito ng malakas na ingay sa labas. Tinanggal ni Jang ang helmet at dinala ang pasahero mula sa kanyang motor, papasok sa silid pulong. Bago ang pagdinig, pinuntahan ni Jang ang iligal na sugalan, hinarap si Gu Sang-tae at kinuha ang record ni Park. Minamaliit ni Gu si Jang sa uniforme at inutusan ang mga tauhan na turuan siya ng leksyon. Ngunit madali silang napasubo kay Jang, lalo na nang dumating ang kanyang kasamahan para tumulong. Tinalo ni Jang Hae-seong si Gu Sang-tae habang kinopya ng babae ang impormasyon sa USB drive. Inutusan ng kanilang leader si Jang na dalhin si Gu sa komit ng disiplina. Sa paaralan, pinilit ni Jang si Gu na aminin ang pagsusugal ni Park Tae-soo. Inihayag ni Gu na si Park ay VIP na nag-refer at tumulong magpeke ng ID kasama ng lola ni Lee. Sinabi ng ama ni Park na kahit nagsusugal ang anak,
Di napatunayan na binuli niya si Lee. Ang kasalukuyang paglilitis ay tungkol sa kung binubuli ni Jiang si Lee. Ang vice principal, nag-iingat sa ama ni Park, balak ipaalam ang pagpapaalis kay Jiang. Sa kritikal na sandali, umamin si Lee na si Park, hindi si Jiang, ang nang-api sa kanya. Inihagis ni Jiang ang USB kay Oh Soo-ah, sininyasan na i-play ang ebidensya. Malinaw na ipinakita sa screen na ibinigay ni Park ang ID ng lola ni Lee kay Gu. Sa harap ng matibay na ebidensya, hindi na maikaila ni Park ang kanyang ginawa. Sa sobrang galit, sinuntok niya si Jiang, na agad namang gumanti. Sa sitwasyong iyon, pinalayas ng direktor si Park para protektahan ang reputasyon ng paaralan. Pagkatapos, humingi ng tawad si Lee kay Jiang, dala ng bigat ng konsensya. Naintindihan ni Jiang si Lee at sinabing tinulungan niya ito dahil nakita niya ang sarili niya noon kay Lee. Maya-maya, nilagyan ni Oh Soo-ah ng gamot ang sugat ni Jiang. Masaya sila sa kanilang tagumpay. Taus-pusong nagpasalamat si Jiang kay Oh Soo-ah. Alam na hindi lahat kaya ilantad ang ginawa ni Park. Habang nag-uusap sila, namula si Oh Soo-ah, hindi napansin ni Jiang na walang pakialam na tinanggal ang petal sa buhok niya. Sa sobrang pagkabalisa, nagmadali siyang umalis. Kinabukasan sa paaralan, patuloy na siniyasat ni Jiang ang kwento ng multo tungkol sa orasan. Ikinuwento ni Lee ang tungkol sa babaeng nagselos sa kaibigan na top sa klase, kaya itinulak sa hagdan at namatay. Inakala ng babae na siya na lagi ang magiging una. Isang araw, habang nag-aaral mag-isa sa silid ng hating gabi, tumunog ang orasan ng 12:00 at kumislap ang ilaw. Natakot siya at nagtago sa banyo, nakita ang mukha ng kaibigan na may pulang mata sa ilalim ng pinto. Hindi nagtagal, natagpuan ang kanyang bangkay. Simula noon, sinabi na huwag manatili sa paaralan kapag tumutunog ang orasan. Si Jiang, hawak ang susi, muling sinubukang buksan ang orasan, ngunit nabigo. Sa sandaling iyon, dumating si An Yu-jung para maglagay ng mga poster at larawan. Tinulungan siya ni Jiang at napansin ang larawan ng orasan, iba sa nasa harap nila. Ipinaliwanag ni Han Yu-jung na may 2 orasan ang paaralan at nasa silid ng konseho ang nasa larawan. Gusto sana ni Jiang Haiseong suriin ito, pero pinigilan siya ng pangulo ng konseho ng mga estudyante, si Lee Yi-ana. Naintriga nang makita si Jiang na nakasakay sa motor papasok ng paaralan. Binilhan siya ni Lee Yi-ana ng regalo at inanyayahan sumali sa konseho. Tinuruan siya ni Jiang na huwag gumastos ng walang kabuluhan, kahit anak siya ng direktor, at pinaalalahanan na maging masinop. Pagkatapos, nilapitan ni Jiang si Oh Soo-ah para magtanong tungkol sa pagsali sa konseho ng mga estudyante. Ibinigay ni Oh Soo-ah ang mga kinakailangan, top 10 sa huling exam, 100 lagda, at apruba ng pangulo ng konseho. Nagpasya si Jiang na magsimula sa pagkolekta ng mga lagda, pero si Lee Dongmin lang ang kakilala niya sa paaralan. 2 batang nang bully kay Lee Dongmin ang humingi ng tawad nang malaman na kaibigan pala siya ni Jiang. Nag-alok silang tumulong kay Jiang sa kampanya, pero dahil sa masamang reputasyon nila, walang pumirma. Bumalik na may 3 lagda lang, sinabihan si Jiang ng leader na mag-aral muna habang sila ang bahala sa mga lagda. Kinabukasan, nagulat si Jiang nang makita na ang kanyang leader at mga kasamahan ay nagtayo ng booth na nag-aalok ng libreng sandwich kapalit ng lagda para sa kanya sa student council. Sa balak na dumaan ng hindi napapansin, bigla siyang itinulak ng leader sa entablado at atubiling sumali si Jiang sa pagtatanghal. Matapos makatakas sa mga naghihiyawang tao, nahiya siya pero inamin na epektibo ang taktika. Maya-maya, ibinigay sa kanya ng leader ang kumpletong listahan ng mga lagda, natupad ang isang kahilingan. Nakahinga ng maluwag, nagulat si Jiang sa matinding reaksyon ni An Yu-jung nang malaman ang kanyang pagtakbo sa konseho. Dahil mababa ang posisyon sa konseho, ayaw niyang makita siya ng mga kakilala na hinahamak at nagbanta na ilantad si Jiang kung magpapatuloy. Samantala, nalaman din ng direktor ang lihim ng 2 orasan at ang aplikasyon ni Jiang. Sabik siyang magtagumpay si Jiang, balak niyang makinabang sa mga pagsisikap nito. Pagkatapos ng klase, nang makita ni Lee Yi-ana ang prinsipal na nag-uulat sa kanyang ina, kumilos siya ng magiliw dito. Nakipagtulungan ng direktor, nagpakita ng malasakit kay Lee Yi-ana. Ngunit nang umalis ang prinsipal, biglang naging malamig ang mag-ina. Si Lee Yi-ana, kinakabahan, gustong umalis agad, pero pinigilan siya ng direktor, pinilit uminom ng gamot at pinaniniwalaan na dapat maging una. Si Lee Yi-ana, walang magawa, uminom ng gamot at hinimas ang braso para mabawasan ang hindi ginhawa. Biglang nakatanggap si Jiang Haiseong ng agarang tawag mula sa kasamahan. Pinabalik siya dahil miyembro siya ng operasyon ng Ministry of Defense at hindi na iulat ang lihim na misyon, kaya may emergency recall para sa pagsasanay. Nagkunwari si Jiang na may sipon at tinawagan si Oh Soo-ah para humingi ng sick leave. Naniwala si Oh Soo-ah at pinayuhang magpahinga, binanggit na bibisita siya. Nagpanik si Jiang dahil hindi talaga siya nakatira sa attic na nakarehistro sa mga talaan na walang laman. Kung bibisita si Oh Soo-ah, malalantad ang tunay niyang pagkakakilanlan. Nagmadali siya sa attic at agad humingi ng tulong sa team leader.
Samantala, nasa daan na si Osoa at darating sa loob ng 20 minuto. Mahigpit na naglabas ng utos ang pinuno ng grupo. Kailangan nilang gawing kwarto ng estudyante ang silid sa loob ng 15 minuto. Mabilis silang nanghiram ng gamit at toiletries mula sa mga kapitbahay. Bago pa sila matapos magayos, kumatok na si Osoa sa pinto. Sa desperasyon, nagtago ang 3 miyembro ng team sa aparador. Bahagyang binuksan ni Jiang ang pinto para ipakita kay Osoa na okay siya at mabilis na kinuha ang lugaw, umaasang aalis siya agad. Ngunit hindi sinasadya niyang natapon ang lugaw kay Osoa. Gusto ni Osoa gumamit ng banyo at hindi siya napigilan ni Jiang. Nang makita niya ang gulo, gusto niyang tumulong maglinis. Hinawakan ni Jiang ang mga balikat niya para pigilan at nagdikit sila. Natisod si Osoa sa sahig, sinalo siya ni Jiang, pero pareho silang nahulog at nagkadikit ang mga labi. Magulo ang sitwasyon sa loob at labas ng aparador. Hindi napigilan ng isang lalaki ang pagbahing, kaya hinalikan siya ng babae para patahimikin. Ang lalaki, nalula, nawalan ng malay at nahulog mula sa aparador. Nagulat si Osoa nang biglang makakita ng 3 taong lumabas sa aparador. Agad nagsinungaling ang team leader na nagtatrabaho si Jong Hae-seong sa tindahan niya. Ang dalawa pa ay mga kasamahan ni Jong Hae-seong. Nakita ni Osoa ang 3 na nakasuot ng sapatos at nagtago sa aparador. Mukhang kakaiba ang lahat ng ito. Gusto ni Osoa ng paliwanag mula kay Jong Hae-seong. Walang choice, nagkunwaring hinimatay si Jong Hae-seong. OA na dinala siya ng mga kaibigan sa doktor, niloko ang lahat. Pagkatapos, humarap si Jong Hae-seong sa midterm exams. Nang matapos ang exams, nagtipon si Jong Hae-seong at mga kaibigan. 4 silang nag-alala na di naalis ang duda ni Osoa. Naisip ni Jong Hae-seong na lumayo kay Osoa para sa plano. Bago matapos, naalala niya ang halik at nahiya. Samantala, sinabi ni Osoa na baka di estudyante si Jong Hae-seong. May nakita siyang kahawig ni Jong Hae-seong sa lumang gusali. Bilang HSC student, dinala ni Jong Hae-seong ang boss ng sugalan sa komite. Mas kakaiba, ang kotse sa bahay ni Jong Hae-seong ay kanya pala. Hindi karaniwang magagawa ng high school student ang mga ito, pero 17 na anyos lang si Jong Hae-seong ayon sa record. Lasing at nalito, napindot ni Osoa ang doorbell ng maling bahay. Di alam na kay Jong Hae-seong pala ito. Nakita ni Jong Hae-seong si Osoa sa intercom at sinabi na mali siya ng bahay, binago ang boses. Mabuti na lang at dumating ang nanay ni Osoa at kinuha siya. Nang tahimik na, lihim na lumabas si Jong Hae-seong, nakitang kapitbahay pala si Osoa. Maya-maya, inihayag na ang mga resulta ng midterm. Tumingin si Jong Hae-seong sa score, tumawag sa team leader at 2 pang kasamahan, nalaman na ika-10 siya. Masayang nagyakap ang team leader at babaeng kasamahan. Si Lee na, dating una, ngayon pangalawa, habang si On Yoo-jung naman ang nanguna. Binati ni Lee na si On Yoo-jung, pero bigla siyang naging malamig sa silid ng konseho. May nakita siyang mensahe sa computer tungkol sa bagong grupo na kumukutya sa pagkatalo niya kay On Yoo-jung. Mas malala pa, nalaman ng chairman na pangalawa siya at hiniling na magkita sila agad. Kinakabahan si Lee na habang hinihimas ang kanyang mga braso bago pumasok. Hindi siya binigyan ng chairman ng pahinga at agad siyang pinapasok ng mahigpit. Si Jong Hae-seong na nakakuha ng 100 lagda ay nasa top 10 at kwalipikado sa konseho. Agad niyang isinumite ang aplikasyon kasama ang 2 pang estudyante. Ngayon nasa kamay na ni Lee na ang desisyon. Dinala ni Jong Hae-seong kay Lee na ang tubig na may mga dahon. Inisip niya ang sarili bilang bayani na nag-aalaga kay Lee na. Pero nahiya ang lahat para sa kanya. At sinabihan siya ni Lee na alisin ang tubig. Kinabukasan, inanunsyo ng paaralan na miyembro na si Jong Hae-seong ng konseho. Nag-alinlangan si Osoa sa bagong katayuan ni Jong Hae-seong. Tinawagan niya ang dating paaralan nito para magtanong tungkol sa kanya. May sumagot na babae na nagpanggap na guro at pinuri si Jong Hae-seong. Hindi pa rin kumbinsido, pinaimbestigahan ni Osoa ang sitwasyon ng team leader. Kinunan nila lahat gamit ang kamera pero walang nakitang kahina-hinala. Habang yon, sinabi ni On Yoo-jung kay Jong Hae-seong na magkunwaring di magkakilala sa council. Di nila alam, nakita sila ni Lee na nag-uusap mula sa itaas. Inimbitahan ni Lee na si Jong Hae-seong sa hapunan at pinapunta rin si On Yoo-jung. Sa CR, tumanggi si On Yoo-jung pero pinilit siya ni Lee na. Isinuksok pa ang ginamit na tissue sa kamay niya. Sa kainan, naantig si Lee na nang makita si Jong Hae-seong na walang uniforme. Umati si Jong Hae-seong kay On Yoo-jung. Tinanong ni Lee na kung magkakilala sila.
Mabilis na itinanggi ni On Yu-jong na magkakilala sila. Naasiwa si Jong Hye-seong nang makitang nagbubuhos ng tubig si On Yu-jong para kay Lee Ye-na. Para ipakita ang kapangyarihan, pinadala ni Lee Ye-na si On Yu-jong para bumili ng medyas. Nang aalis na si On Yu-jong, hinawakan siya ni Jong Hye-seong na wala saglit ang pagkukunwari. Binalaan niya si Lee Ye-na at pinalayas, umaasang hindi na siya mambubuli ulit. Nang umalis si Lee Ye-na, nahiya si On Yu-jong. Inamin niyang nakapasok lang siya sa council dahil kay Lee Ye-na. Umuwi si Lee Ye-na at tinanong ang nanay niya tungkol sa pagpasok ni Jong Hye-seong sa council. Sinabi ng chairwoman na huwag magtanong at pinalaan siya sa tunay na layunin ng pag-alis kay On Yu-jong. Pinilit niya si Lee Ye-na na mangakong hindi hahayaang mawala ang kanyang top spot. Pagkasali sa council, sinilip ni Jong Hye-seong ang orasan pero walang nakitang kakaiba. May nag-slip ng sulat, "Nice to meet you, Agent Jong Hye-seong." Ibinigay niya ito sa direktor, hinala may nakakaalam sa kanya. Iniutos ng direktor na hanapin ang taong nagpasok ng sulat. Pagkaalis nila, agad na inutusan ng direktor ang mga tauhan na siyasatin ang background ng mga kawani sa Byungwan High School. Hindi nagtagal, may nakitang hindi kapani-paniwala na detalye. Tiningnan ni Jong Hye-seong ang CCTV ng Student Council, pero sinabi na naka-maintenance ang servers kahapon. Habang iniuulat ng principal sa chairman na naayos na ang CCTV at nasuri na ang laman nito. Tinanong ng chairman kung bakit may nagpadala ng liham kay Jong Hye-seong. Naisip ng principal na may gusto ang tao kay Jong Hye-seong o kailangan ng tulong. Nag-aalala ang chairman kung gaano karami ang alam ng taong iyon tungkol sa mga lihim ng paaralan. Kasabay nito, nakatanggap si Jong Hye-seong ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Ang tumawag, tinawag siyang Agent Jong Hye-seong. Tinanong kung kilala niya ang boses. Nakilala ni Jong Hye-seong ang boses bilang sa security guard ng paaralan. Sinabi ng guard na pumunta siyang mag-isa sa bubong ng paaralan para mag-usap. Pagdating ni Jong Hye-seong sa gusali, tumunog ang orasan ng 12 seong. Naalala niya ang kwentong nakakatakot. Huwag manatili sa paaralan kapag tumutunog ang orasan o lilitaw ang mga multo. Hindi niya pinansin ang kwento at nagpatuloy. Bigla, may narinig siyang malakas na ingay sa likod niya nang mahulog ang gwardya mula sa bubong. Kinuha ni Jong Hye-seong ang notebook mula sa kamay ng gwardya, ang parehong notebook na ibinigay niya sa kanyang ama noong bata pa siya. Kasabay nito, nakita ni Oh Soo-ah ang magazine noong 2003 sa paaralan. Nakilala niya ang lalaking kaibigan ni Bong Ji at ama ni Si-hyun, na dating nagpapakain sa kanila. Ang lalaki sa larawan kasama ang mga miyembro ng Student Council ay ang ama ni Si-hyun, na ngayon ay si Jong Hye-seong na. Habang naghihintay ang gwardiya sa bubong, may lalaking nakaitim na lumitaw at sinubukang agawin ang notebook. Nagkagulo at naitulak ang gwardiya. Pagkakuha ni Jong Hye-seong sa notebook, nakarinig siya ng mga ingay mula sa bubong. Nang tumingin siya sa itaas, nakakita siya ng tao at hinabol ang lalaking nakaitim hanggang sa bubong, kung saan sila naglaban. Ang salarin ay nagtangkang nakawin ang notebook ngunit naipit ni Jong Hye-seong na bumunot ng baril at malapit ng hubaran ng maskara ng may narinig na ingay. Itinulak siya ng lalaking nakaitim at tumakas. Hinabol siya ni Jong Hye-seong ngunit nawala sa paningin. Lumabas na ang lalaking nakaitim ay ang punong guro na humingi ng tawad sa chairman sa loob ng getaway car dahil hindi nakuha ang notebook. Galit na galit, bumalik si Jong Hye-seong sa National Intelligence Service para itanong kung bakit nasa Byungmun High School ang notebook ng kanyang ama at ano ang mga lihim nito. Hindi na maitago ang katotohanan. Inihayag ng direktor na ang huling misyon ng ama ni Jong Hye-seong na may kinalaman sa paghahanap ng gintong bar ay posibleng konektado sa paaralan. Nawala ang kanyang ama sa misyon na ito. Nang kumalma, sinuri ni Jong Hye-seong ang notebook ng kanyang ama na may mga kwento tungkol sa Byungmun High School, mga pahiwatig, at mga bagay na nais gawin ng ama, kasama ang pagbisita sa obserbatoryo kasama ang anak na si Si-hyun. Dahil sa pagkabalisa, hindi pumasok si Jong Hye-seong kinabukasan. Inihayag ng paaralan ang pagkamatay ng gwardya at natagpuan ang suicide note sa kanyang silid na nagdulot ng haka-haka sa mga estudyante na may kaugnayan ito sa nakakatakot na kwento. Nang mabawi ang kanyang katahimikan, bumalik si Jong Hye-seong sa paaralan, determinadong alamin ang mga lihim ng notebook. Sinabi ni Oh Soo-ah na ang hindi niya pagpasok kahapon ay nagkahalaga ng 20 puntos. Pagkatapos ng klase, pumunta si Jong Hye-seong sa silid ng konseho ng mag-aaral at sinunod ang pahiwatig ng notebook na ibalik ang kamay ng orasan. Nakakita siya ng sensor ng pulang ilaw sa likod ng pendulum, ang tinatawag na pulang mata sa mga chismis. Pagkatapos, nirecord niya ang tugtog gamit ang kanyang cellphone. Pagkaayos niya ng orasan, pumasok si Oh Soo-ah, tinatanong siya tungkol sa pagkamatay ng guwardya at sa presensya niya sa bubong kagabi. Lumabas na nagtatrabaho pa si Oh Soo-ah sa paaralan at nakarinig ng malakas na ingay mula sa ibaba. Nang tumingin siya sa bintana, nakita niya ang guwardya na nahuhulog kasama si Jong Hye-seong sa tabi.
Nakita rin niya si Jung Hye-seong na nakikipaglaban sa isang lalaking nakaitim at tinututukan ito ng baril. Nagulat sa ingay, tumakas ang lalaking nakaitim. Inihayag ni Jung Hye-seong ang katotohanan. Ahente pala siya ng National Intelligence Service, nagpapanggap na estudyante para hanapin ang mga gold bar. Sa hindi paniniwala ni Oh Soo-ah, isinara niya ang pinto at binigyan siya ng dalawang pagpipilian, tumulong o makulong. Binigyan niya ito ng isang araw para magpasya. Sa ahensya, pinatugtog ni Jung Hye-seong ang recording ng orasan sa team leader at mga kasamahan. Kinilala ng babaeng kasamahan ang tugtog bilang himno ng Byungmun High School, gawa ni Seo Byungmun. Tinanong ni Jung Hye-seong kung malinaw ang pagkakakilanlan ng gwardiya. Sinabi ng team leader na ordinaryong tao lang ang gwardiya at hindi malinaw bakit nasa kanya ang notebook ng ama ni Jung Hye-seong. Naghihinala si Jung Hye-seong na may panggigipit sa kaso at ibinahagi ang kanyang mga agam-agam. Hindi napansin ang pagkabalisa ng team leader, inamin niya na alam ni Oh Soo-ah ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pinuna siya ng team leader sa pagpilit sa sibilyan at inutusang humingi ng tawad kay Oh Soo-ah at kumuha ng kasunduan sa pagiging kompidensyal. Nag-aatubili, inanyayahan ni Jung Hye-seong si Oh Soo-ah sa hapunan, umaasang patatawarin ang kanyang kabastusan. Para malaman ang dahilan ng pagkamatay ng gwardiya, kailangan niyang manatili sa paaralan. Kung pumayag si Oh Soo-ah na itago ang lihim, maaari silang mag-alok ng pera. Naisip niya ang pagiging bayani sa paaralan, paghanga ng lahat, at permanenteng trabaho. Agad siyang pumayag na itago ang lihim ni Jung Hye-seong at tumulong sa misyon. Inihayag din ni Jung Hye-seong ang relasyon nila ni An Yoo-jung, nagbabala na maaaring mapanganib kung malaman ng lalaking nakaitim na naroon siya. Nakita ang kaba ni Oh Soo-ah, hinawakan ni Jung Hye-seong ang kamay niya, nangakong poprotektahan siya. Nababalisa at may pagtingin sa kanya, namula si Oh Soo-ah at mabilis na umalis, iniwan si Jung Hye-seong na nalilito sa reaksyon niya. Sa ibang lugar, nakipagkita ang chairman sa isang tao para magpasalamat sa pagsisiwalat ng pagkakakilanlan ng gwardiya. Bago ang insidente, nilapitan ng chairman ang gwardiya, alam na dating miyembro siya ng National Intelligence Service. Tinanong niya kung bakit nagpadala ito ng liham kay Jung Hye-seong. Naniniwala ang gwardiya na dapat malaman ni Jung Hye-seong kung paano nawala ang kanyang ama, at ang notebook ay may mga sagot na makakatulong sa kanya. Bago umalis, sinabi niya sa chairman na ipaalam sa ahensya na tulad ng nabigong paghahanap ng ginto noon, mabibigo rin ang pagtatangkang ito. Sinabi ng chairman sa isang taong nakatago na kung makausap ni Jung Hye-seong ang gwardiya at malaman ang totoo tungkol sa kanyang ama, hindi siya makakaligtas ng walang pinsala. Pagkatapos, sinunog niya ang personnel file ng gwardiya. Nagsimulang imbestigahan ni Jung Hye-seong ang isa pang nakatatakot na kwento sa notebook. Ang kwento ay nagmula sa nakaraang relasyon ng presidente ng piano club at isang babaeng musikero na kasama niya. Na-in love sila at aksidenteng nabuntis ang dalaga. Nang humingi siya ng tulong, malamig siyang tinanggihan. Namatay siya sa lungkot at ang piano sa silid musika ay biglang tumugtog mag-isa. Pagkatapos basahin ni Jung Hye-seong, may narinig siyang sigaw. Si Oh Soo-ah, na bigla na lang lumitaw sa tabi niya, ay nakabasa rin ng kwento. Tinanong ni Jung Hye-seong kung nasaan ang grand piano. Naalala ni Oh Soo-ah na nasa opisina ng chairman ito pero mahirap pumasok doon. Pagkatapos magsalita, naisip ni Oh Soo-ah kung paano makapasok. May planong open day ang paaralan para sa mga alumni, pero si Jung Hye-seong ay hindi kasali. Dati siyang lumiban sa klase at nawala ng 20 puntos. Ayon sa patakaran, bawal sumali sa aktibidad ang may kulang na 20 puntos pataas. Sinabi ni Jung Hye-seong ang masamang balita, pero may magandang balita si Oh Soo-ah. Pumipili ang paaralan ng mga modelo at ang mapili ay magbibigay ng 25 puntos. Nag-atubiling sumali si Jung Hye-seong, nag-post ng awkward kasama ng mga tinedayer, kaya't matigas ang mga litrato. Nakita ito ni Oh Soo-ah, kaya't hinila siya para turuan ng mas magandang pose. Napatawa si Jung Hye-seong sa kakyutan niya, kaya't nag-relax at nag-post ng iba't iba, nagdulot ng hiyawan sa mga babaeng estudyante. Nang turno na ni Lee Yena, iminungkahi ng litratista na ipakita ang braso, pero bigla siyang nagalit at umalis. Si Eun-yong, na nakakita ng mga peklat sa pulso ni Lee Yena, ay sumunod para aliwin siya. Imbes na magpasalamat, pinagtatawanan ni Lee Yena si Eun-yong sa pagkukunwaring mabait. Dumating si Jung Hye-seong para ipagtanggol si Eun-yong, pero lalo lang sinisi ni Lee Yena si Eun-yong. Pagkaalis ni Lee Yena, nagreklamo rin si Eun-yong kay Jung Hye-seong sa panghihimasok niya. Nang susundan sana ni Jung Hye-seong, pinigilan siya ni Oh Soo-ah, sinasabing hindi niya nauunawaan ang mga dalagita. Kahit gustong protektahan si Eun-yong, lalo lang lumala ang sitwasyon dahil sa kanya. Nalungkot si Jung Hye-seong sa komplikadong buhay sa high school. Pinayuhan siya ni Oh Soo-ah na tiisin lang ang panahong ito. Naalala niya si Bung Ji, kaibigan noong bata, na nagsabing magtiis sa pag-aaral.
Habang paalis sila, biglang bumuhos ang ulan. Tinawag siya ng nanay ni Osua para sa payong, binanggit ang Bongji. Natuwa si Jung Hae-seong, di alam na katabi na pala ang hinahanap na kaibigan. Lumapit si Osua at nagsalo sila sa payong. May dumaan na motor, kaya hinila ni Jung Hae-seong si Osua palapit. Sa ulan, nagkatinginan sila, lumilikha ng kakaibang atmosphere. Gusto ni Jung Hae-seong kumpirmahin kung siya nga ang kaibigan noon. Tinanong niya kung Bongji ang dating pangalan nito. Akala ni Osua inaasar siya, kaya galit na umalis. Sa tindahan uminom si Osua ng malamig na tubig para kumalma ang kanyang puso dahil sa kanilang pagiging malapit. Pag-uwi ni Jung Hae-seong, nakakita siya ng lumang litrato nila ni Osua. Naalala niya nang nag-propose ito gamit ang malaking singsing na laruan, gustong maging nobya niya paglaki. Kinabukasan nakita ni Jung Hae-seong si Osua na sumasayaw habang nagwawalis sa paaralan. Namangha sa kanyang kakyutan, tinanong niya bakit ito nagtatrabaho bilang janitor. Paliwanag ni Osua, baka may mag-video ng pag-aalaga niya sa paaralan, makatulong sa aplikasyon bilang guro. Pinuri siya ni Jung Hae-seong at hiniling na maging regular na guro agad. Nalito ulit, tinanong ni Osua ang kasamahan kung gusto siya ng lalaking yumakap at nagbigay ng payo sa ulan. Binalaan siya ng kasamahan na huwag isiping pag-ibig ang kabaitan, baka masaktan lang siya. Ngayong araw, tinipon ng vice-principal ang mga guro para pumili ng modelo para sa promosyon. Nanalo si Jung Hae-seong sa mga lalaki sa pamamagitan ng maliit na lamang. Hiniling nina Lee Dong-min at iba pa na ilibre sila para ipagdiwang. Papuntang supermarket, nakasalubong ni Jung Hae-seong si Eun-yong at sinundan ito. Humingi siya ng tawad sa pakikialam sa buhay eskwela nito. Ipinaliwanag ni Eun-yong na nahihirapan si Lee Yena at nakita niya ito bilang tanging mapagkakatiwalaan. Umaasa siyang hindi magagalit si Jung Hae-seong kay Lee Yena. Pagkatapos nagtipon si Jung Hae-seong at ang team para sa susunod na gawain. May ulat na ang detektibeng nag-iimbestiga sa kaso ay may anak na inilipat sa ospital ng Bungwon Group na nagbayad ng lahat. Posibleng may kaugnayan ito sa pagkamatay ng gwardiya. Ipinagpaliban ito ng team at nag-focus sa susunod na urban legend. Kinumpara ng babae ang school anthem na ni-record ni Jung Hae-seong sa opisyal na bersyon. Pareho ang kanta pero magkaiba ang waveform. Napag-alaman niyang four-hand piano duet ang recording ni Jung Hae-seong. Inisip ng team leader na may clue ito sa urban legend pero walang marunong magpiano. Nagkataon, lumitaw si Osua at nagboluntaryo na tutugtog ng piano kahit simpleng awit paaralan sa ilang oras ng practice. Agad na ginawang honorary field agent ng NIS si Osua, ang team leader, para tulungan si Jung Hae-seong sa gawain. Pumayag si Osua kung gagamitin ng team leader ang koneksyon niya para makakuha ng permanenteng trabaho pagkatapos. Nilagdaan ng team leader ang kasunduan, nangangakong tutuparin ang kahilingan ni Osua. Hinila ni Jung Hae-seong si Osua at pinayuhan na huwag sumali sa operasyon para sa kanyang kaligtasan. Ipinakita ni Osua ang kontrata, handang sumugal para sa permanenteng trabaho, alala sa pangako sa unang estudyante. Pinaalalahanan siya ni Jung Hae-seong na manatiling malapit sa kanya sa misyon para sa kanyang kaligtasan. Ipinaliwanag ng leader na ang susi sa urban legend ay pagtugtog ng piano sa opisina ng chairman matapos matutuhan ang kanta. Tanging fingerprint ng chairman at principal lang ang makapagbubukas ng opisina ng chairman. Para makuha ang fingerprint ng principal, nilapitan siya ni Osua sa aklatan, kunwaring hihiram ng librong hawak niya. Iniabot ng principal ang libro at mabilis kinuha ni Jung Hae-seong ang bakas ng fingerprint mula rito. Osua, usisang-usisa, lumapit kay Jung Hae-seong kaya bumilis ang hininga niya at kumabog ng todo ang puso niya. Dagdag pa, habang tinuturuan siya ng piano, nagdikit ang kanilang mga daliri, gumulo ang kanyang damdamin. Si Jung Hae-seong, di inaakalang mahuhulog, naghanap sa tindahan ng libro at online kung bakit namumula kapag malapit sa iba. Para palakasin si Osua, tinuruan niya ito ng self-defense. Niyakap siya nito ng mahigpit mula sa likod, kaya't kumabog ng todo ang puso niya at bigla niyang tinigil ang pagtuturo. Pagka-uwi, agad siyang nagbuhos ng malamig na tubig sa sarili para kumalma. Inatas ng team leader ang plano sa araw ng school open house. Sina Jung Hae-seong at Osua ang papasok sa opisina ng chairman habang tutulong ang iba. Sa araw ng open house, abala ang chairman sa reception room. Ito ang tamang pagkakataon para kumilos sila. May isang pasukan lang ang opisina. May fingerprint sila para sa pinto, pero pag binuksan ito, may record agad na mapupunta sa chairman at sa computer niya. May babaeng kasamahan na hahadlang sa data remotely, pero kailangan pa ring burahin ang record mismo sa computer sa loob ng opisina. Sa araw ng pagbubukas, si Jung Hae-seong, nakaayos ng maayos, ay nabighani sa magandang si Osua, halos nakalimot huminga, naalala ang pangarap noong bata pa.
Binigyan niya si Oh Soo-ah ng pampahimasmas, sinuotan ng kwintas na may kamera, at hawak ang kamay, nangakong poprotektahan at pinuri ang ganda nito. Samantala, si Lee Yena, nakangiti, ay sinamahan ang chairman na hindi pinansin ang hindi niya komportableng sapatos. Dumating si Eun Yoo-jong sa tamang oras na may dalang plaster. Hindi pinahalagahan, kinutya ni Lee Yena si Eun Yoo-jong, inihambing sa asong alaga, pero umaastang tao. Sumagot si Eun Yoo-jong na kahit ang mahusay na si Lee Yena ay masunurin sa harap ng chairman. Galit na galit, sinampal ni Lee Yena si Eun Yoo-jong na agad ding gumanti ng sampal. Pagkatapos ng insidente, nalito si Eun Yoo-jong, hindi alam kung paano tutulungan si Lee Yena. Nang pumasok ang chairman at mga magulang sa silid, nagsenyas ang leader na simulan ang operasyon. Isang kasamahang lalaki na nagpanggap na waiter ang pumasok sa silid kuryente para putulin ang ilaw. Nagmadali sina Jong Hye at Oh Soo-ah sa opisina ng chairman. Nang aakyat na sila, biglang bumalik ang ilaw dahil mabilis na naibalik ng punong guro ang kuryente. Para bigyan ng oras si Jong Hye, gumawa ng gulo ang kasamahan. Pumasok siya sa control room, nagkunwaring magulang ng estudyanteng nahulog sa hagdan dahil sa brownout, humihingi ng paliwanag sa paaralan. Hindi pinansin ng mga gwardya ang reklamo at tinangkang ilabas siya. Sa kritikal na sandali, isang babaeng kasamahan ang umeksena. Nagkunwaring iniwan siya ng lalaki at hinalikan ito para abalahin ang mga gwardya. Samantala, nakarating sina Jong Hye at Oh Soo-ah sa opisina ng chairman. Ilang beses nilang sinubukang buksan ang pinto gamit ang fingerprint simulator ng punong guro, pero bigo. Pinalibutan sila ng mga gwardya. Nakipaglaban si Jong Hye para protektahan si Oh Soo-ah. Nang makabawi, gumamit si Oh Soo-ah ng pampahina para talunin ang huling gwardya. Sinubukan muli ni Jong Hye-seong ang pinto. Ngayon, tumugma ang daliri at bumukas ito. Naupo sila sa piano para sa 4 kamay na duet. Napansin ni Jong Hye-seong ang isang tahimik na key. Walang clue nang matapos ang kanta. Nagradyo ang leader na burahin ang records sa computer ng chairman at umalis agad. Binura ni Jong Hye-seong ang mga talaan ayon sa utos. May nakita siyang folder ng mga plano sa misyon, kasama ang kanyang tunay na pangalan. Hiniling ng leader na gumamit siya ng palayaw. Bata pa, humingi siya ng bagong pangalan mula sa kometa, katulad ng Jong Hye-seong. Iyon ang naging palayaw niya sa ahensya. Dahil dito, pinaghinalaan niya ang pinuno ng koponan at bumalik siyang nababahala para makipagkita sa grupo. Samantala, nililinis ni Oh Soo-ah ang venue kasama ang ibang guro nang may nagsimulang away. Galit si Han Seong-jae dahil may nahulog na cake sa sapatos niya. Gusto niyang lumuhod at magbayad ang server o tatawag siya ng pulis. Habang kinukuha ni Han Seong-jae ang telepono, hindi niya napansin na may nahulog na card mula sa bulsa niya. Tinulungan ni Oh Soo-ah ang server na tumayo. Kinutya siya ni Han Seong-jae at sinabing siya na lang ang lumuhod. Dumating ang ama ni Han Seong-jae, pumanig sa anak at sinabing tama ito. Dumating ang vice principal, sinisi si Oh Soo-ah, at pinalabas ang iba ng may paggalang. May nagpayo kay Oh Soo-ah na iwasan ang gulo sa student council at magulang kung gusto niyang maging permanenteng guro. Nagpasalamat ang tiyuhin kay Oh Soo-ah sa pagtatanggol sa kanya. Pinulot niya ang nahulog na card ng estudyante at ibinigay kay Oh Soo-ah. Samantala, umuwi si Jong Hye-seong at inilista ang mga pahiwatig tungkol sa misyon. Napag-alaman niyang may tao sa loob ng NIS na nakikipagsabwatan sa chairman. Isinulat niya ang mga pangalan ng mga tauhan. Ang pinuno ng team ang huli at pinakahindi niya pinaghihinalaan. Habang si Oh Soo-ah naman ay pinag-iisipan ang kahulugan ng tahimik na piano key. Mula sa lyrics, pinili niya ang mga salitang Koreano na tumutugma sa silent keys. Bumuo siya ng pangungusap at tinawagan si Jong Hye-seong. Pero hindi ito sumagot. Nakita niya si Jong Hye-seong sa tindahan malapit sa bahay. Iniabot niya ang sulat, sabay sabing nalutas na niya ang urban legend. Malamig ang tugon ni Jong Hye-seong, parang bigla na lang nawala ng interes sa usapan. Napansin niyang may iniisip ito kaya inanyayahan niya itong uminom. Ipinagtapat ni Jong Hye-seong na ang chairman ang nasa likod ng plano sa paghahanap ng ginto. Ginagamit siya bilang pawn at may espiya sa loob ng National Intelligence Service. Nalilito siya at hindi sigurado kung sino ang pagkakatiwalaan. Iminungkahi ni Oh Soo-ah na magsimula sila sa pagsubaybay sa chairman para matukoy ang taksil. Fan siya ng mga spy drama. Sa usapan nila, napansin ni Oh Soo-ah na hindi formal ang pananalita ni Jong Hye-seong sa kanya. Ipinaliwanag niya na magkaedad sila. Hindi maalala ni Oh Soo-ah na napag-usapan nila ang edad nila dati. Inihayag ni Jong Hye-seong na noong grade 2 siya at kilala bilang Bongji, matalik silang magkaibigan. Si Oh Soo-ah, naalala ang ugali ni na Jong Hye-seong at si Hyeon. Nagulat ng malamang ang lalaki sa harap niya ay si Hyeon, kaibigan niya noong bata. Pilit niyang kinalma ang damdamin. Naalala ang lungkot nang lumipat si Jong Hye-seong dahil sa nawawalang ama.
pero naniwala siyang mahahanap ito sa ibang lugar. Narinig ni Li Ye na ang usapan ni Han Xiongjae at ama na nangako ng mataas na marka at mga napiling mananalo sa kompetisyon sa agham at iba pang parangal. Nakita ni Li Ye na binigyan ng ama si Han Xiongjae ng card at sinabihang itago ito. Hinarap ni Li Ye na si Han Xiongjae na naghahanap ng card. Sinabi niyang narinig niya ang usapan, tinanong tungkol sa mga napagkasunduan at layunin ng card. Umamin si Han Xiongjae na may kasunduan ng ama at chairman na bawat parangal ay nakatakda sa ilang tao. Gusto ni Li Ye na kausapin ang nanay niya tungkol sa mga gawain na to. Sinabi ni Han Xiongjae na si Li Ye na ang pinakanakinabang sa pandaraya dahil peke ang mga ranggo at parangal niya. Tungkol sa card, si Oh Soo-ah, curious sa gamit nito, sinubukan ang website na nakasulat doon. Nagulat siya nang makita na site pala to para sa pagpepeke ng ranggo ng paaralan. Nalaman ng chairman sa mga record ng browsing na na-access ni Oh Soo-ah ang site. Pinalaan niya na kung gusto manatili sa paaralan, dapat sundin ang rules at mga nakatataas. Ayaw tanggapin ang pandaraya ng paaralan. Humingi ng tulong si Oh Soo-ah kay Jong Hae-seong. Dahil sa problema ng mole, wala nang lakas si Jong Hae-seong para tumulong sa kanya. Sa library, nakita niya si On Yu-jong na nag-aaral para sa mga contest para makapasok sa universidad. Para makahanap ng ebidensya ng pandaraya, binisita ni Oh Soo-ah ang archives para siya satin ang mga marka at ranggo ng mga estudyante nitong mga nakaraang taon. Samantala, naglagay si Jong Hae-seong ng mga pandinig sa kotse ng chairman at iba pang madalas na lugar. Sa isang hapunan kasama si Han Xiongjae at ang kanyang ama, humingi ng tawad ang ama dahil nawala ng anak niya ang card. Hindi nag-alala ang chairman, sinabing binura na niya ang website at sapat na ang maliit na aral para kay Oh Soo-ah na nakakaalam ng sikreto. Nang marinig ito, si Jong Hae-seong, nag-aalala kay Oh Soo-ah, hinanap siya sa paaralan at inuwi para mag-imbestiga ng magkasama. Hindi pa tapos ang kainan nang sabihin ni Han Xiongjae sa chairman na alam ni Li Ye na ang tungkol sa pandaraya. Kinritikan niya ang kayabangan ni Li Ye na. Ang chairman, sa harap ng ama ni Han, kunwang walang pakialam, pero sinundan si Han Xiongjae sa CR para sampalin at pinalaan na manahimik. Nang gabing iyon, tinanong ni Li Ye na kung totoo nga ba ang pandaraya. Inaliw siya ng chairman, sinasabing bilang anak, may karapatan siya sa mga benepisyo. Sinabi niyang si Li Ye na ay iba sa mga taong tulad ni On Yu-jong. Umiiyak, sinabi ni Li Ye na parang walang halaga ang kanyang pagsisikap at ipinagtanggol si On Yu-jong bilang kaibigan. Nababalisa, pumunta si Li Ye na kay On Yu-jong, gustong magtapat pero hindi alam paano magsimula. Inuwi siya ni On Yu-jong para kumain, hindi nagtanong, umaasang makapagpahinga siya sandali. Samantala, ipinagpatuloy ni Oh Soo-ah ang investigasyon sa bahay ni Jong Hae-seong. Ipinaliwanag niya ang kanyang personal na interes sa usapin. Ang unang babaeng estudyante niya ay maling inakusahan ng pagnanakaw ng exam at pinalayas. Simula noon, gusto niyang maging full-time na guro para maiwasan ang ganitong kawalan ng katarungan. Determinado siyang ituloy ang investigasyon kahit makaapekto ito sa kanyang karera. Nagpuyat sila sa pagtatrabaho. Minsan, kinumutan ni Jong Hae-seong si Oh Soo-ah. Hinangaan ni Oh Soo-ah si Jong Hae-seong at lumalim ang kanilang damdamin. Sa umaga, nalaman nila ang pakikipagkasundo ng chairman sa mga magulang para sa proyekto. Ibinalik ni Jong Hae-seong ang ebidensya sa NIS at ipinaalam sa mga kasamahan. Bago matapos, tinawag siya ng team leader at pinagbawalan makialam sa kaso. Ang misyon niya ay hanapin ang ginto at bumalik agad sa grupo pagkatapos. Gusto ni Jong Hae-seong kausapin ang leader tungkol sa pagiging taksil, pero di niya nagawa. Nakita ng direktor ang away, nalaman na gagamitin ang ginto sa Education City at pandaraya ng estudyante. Tinuring niyang seryoso to at pinababalik agad si Jong Hae-seong sa paaralan. Ang leader ng grupo ang mag-aayos ng operasyon at mag-uulat pabalik. Kinausap ng chairman ang taksil, reklamo na hadlang si Jong Hae-seong, gusto siyang tanggalin. Maya-maya, inutusan ng NIS si Jong Hae-seong na itigil ang misyon at umalis sa loob ng linggo. Hinala ni Jong Hae-seong na gawa ito ng chairman, kaya haharapin niya ito para manatili. Sa isang kainan, sinadyang umupo si Jong Hae-seong sa tapat ng chairman at tinanong kung na-renovate na ang gym ng paaralan. Napukaw nito ang interes ng chairman, kaya naghinalang alam ni Jong Hae-seong ang susunod na urban legend. Sa sitwasyong ito, piniling panatilihing malapit si Jong Hae-seong at inutusan ang prinsipal na tapusin agad ang mga gawain. Patuloy pa rin ang investigasyon ni Oh Soo-ah sa pandaraya. Napansin niya na lahat ng peking kompetisyon ay mailagda ng iisang tao sa bahaging kumpirmasyon ng tagasuri. Dinala niya ang impormasyon sa bahay ni Jong Hae-seong at nag-doorbell, pero walang sumagot kahit may ingay sa loob.
Tinulak niya ang pinto at pumasok. Bigla-bigla, nakatagpo si Osua ng lalaking nakaitim sa bahay ni Jong Hye-seong. Agad niyang kinuha ang cellphone para tumawag sa pulis. Dali-daling sinunggaban ng lalaking nakaitim ang telepono. Sa pakikibaka, aksidenteng nasaksak si Osua sa tiyan, nahulog ang kutsilyo. Tumakas ang lalaking nakaitim. Pag-uwi ni Jong Hye-seong, nakita niyang nakakalat ang kanyang mga gamit at nakahiga si Osua sa sahig. Nakita ni Jong Hye-seong ang sugat ni Osua at dinala siya sa ospital. Mabuti na lang, hindi tinamaan ang vital organs at ligtas si Osua. Nang marinig ang balita, dumating ang pinuno at nakitang pagod si Jong Hye-seong. Pinayuhan siyang magpahinga at nag-alok na bantayan si Osua. Noon pa man, pinaghihinalaan ni Jong Hye-seong na taksil ang pinuno. Muntik na siyang bumigay, pero napigilan niya ang sarili. Buong gabi siyang nagbantay, nararamdaman ang guilt sa nangyari. Nang magising si Osua, inaliw niya si Jong Hye-seong. Kung guilty siya, dapat daw tratuhin niya ito ng mas mabuti sa susunod. Umupo siya at sinabi kay Jong Hye-seong na ang guro ang nagpeke ng marka at nagproctor sa rigged na kompetisyon. Bigla, may tumawag kay Jong Hye-seong, isang lalaking kasamahan. Lumabas ang DNA results sa bahay ni Jong Hye-seong, kumpirmadong ang guro ang nandoon. Agad iniutos ni Jong Hye-seong na bantayan ang guro at huwag sabihin sa team leader. Siya na mismo ang mag-uulat nito mamaya. Pagkatapos, umuwi si Jong Hye-seong at masusing sinuri ang crime scene. Natuklasan niyang ang kutsilyo sa pagsaksak kay Osua ay sa kanyang kusina. Naisip niyang ang guro ay hindi nananakit, kundi naghahanap ng bagay. Gaya ng inaasahan, nawawala ang notebook ng kanyang ama. Napag-isip ni Jong Hye-seong na ang chairman lang ang gustong-gusto makuha ito. Samantala, iniabot ng guro ang notebook sa chairman, hinihiling na wag isama ang pangalan niya sa kaso ng pamemeke at tiniyak na di na siya masasangkot sa pagpepeke ng marka. Tiningnan ng chairman ang notebook pero di nakita ang impormasyon tungkol sa ika-4 na tsismis na ipinahiwatig ni Jong Hye-seong dati. Hinala niya na si Jong Hye lang ang may alam. Patuloy na nanatili si Jong Hye-seong sa paaralan na lalong naging mapanganib para sa kanya. Bigla, pumasok si Lee Yena at tinanong ang chairman kung naayos na ang math contest para manalo siya ng unang pwesto. Lumabas na gusto pala ni Lee Yana na manood ng sine kasama si An Yoo-jung, ngunit tumanggi ito para mag-focus sa nalalapit na paligsahan sa math. Ayaw ni Lee Yena na masayang ang pagsisikap ng kaibigan, kaya hiniling niya sa chairman na huwag dayain ang paligsahan para mapatunayan ang kanyang kakayahan. Pinagalitan ng chairman si Lee Yena dahil hindi nagpapasalamat sa bentahe, pero pumayag na rin sa huli. Samantala, inutusan niya ang prinsipal na maghanap ng kapalit sa guro. Ang mga kasamahang lalaki at babae, sunod sa utos ni Jong Hye-seong, ay mahigpit na nagbabantay sa guro. Nang makitang sumakay ito sa kotse ng prinsipal, agad silang sumunod. Dinala ng prinsipal ang guro sa scrapyard, inilihis ang atensyon, pinagbalingan ng stun gun at inutusang itapon ng mga tauhan. Nakita ng mga kasamahan ang guro na isinaksak sa isang sirang kotse. Lumabas sila dala ang mga pamalo, umaasang maging bayani, pero agad silang natalo at ikinulong kasama ang guro. Ang kotse na may lamang 3 ay itinulak sa pandurog ng sasakyan. Habang malapit ng pindutin ng principal ang start button, biglang tumunog ang malakas na busina ng kotse. Si Jong Hye-seong ay gumawa ng dramatikong pagpasok at nakipaglaban sa mga kalaban. Sa gitna ng kaguluhan, pinindot ng principal ang button at nagsimulang bumaba ang crusher. Suot ang mga talim sa daliri, personal siyang sumali sa laban. Kahit sugatan, determinado si Jong Hye-seong na iligtas ang iba. Matapos ilang round, pinabagsak niya ang principal at pinindot ang stop button na iligtas ang 3 tao sa kotse. Dinala ni Jong Hye-seong ang guro para makita si Osua. Puno ng pagsisisi, humingi ng tawad ang guro, sinabing inutos lahat ng chairman at wala siyang magawa. Galit na kinondena ni Osua ang kanyang mga gawa para sa mga batang naapi, hinimok siyang magsisi at bumawi. Dinala ni Jong Hye-seong ang guro sa taguan hanggang mag-umaga. Pagkababa ng guro sa kotse, tinawagan ni Jong Hye-seong ang pinuno para iulat na ang peking paaralan at pagsaksak kay Osua ay ginawa ng gurong ito na ngayon nasa ligtas na bahay. Iimbestigahan ng guro ng 7 o'clock ng umaga kinabukasan at ipapatawag din ng pulis ang chairman. Matapos sabihin ito, sinabi ni Jong na uuwi siya pero nanatili sa kotse. Iniisip niya kung may dumating bago mag 7 AM para sa gipin ng guro, ang pinuno ang taksil. Lumipas ang gabi at alas 7:20 na ng umaga, wala pa ring dumating para sa gipin ng guro. Napanatag agad tinawagan ni Jong Hye-seong ang pinuno para humingi ng paumanhin sa kanyang hinala. Pinigilan siya ng pinuno, ipinaalala ang kanilang ugnayan na parang ama't anak sa loob ng mahigit 20 taon. Si Jong Hye-seong, na masaya, pumunta sa opisina ng chairman at tinanong kung bakit siya nasangkot sa operasyon at kung may kinalaman ito sa kanyang ama. Pinagtatawanan siya ng pangulo,
iminumungkahing huwag magtanong ng ganoon. Nang tumanggi siya, binuksan ni Jong Hye-seong ang TV. Balita, Guro inilalantad ang peking iskandalo sa paaralan. Kalmado ang chairman, tiwala na patutuon ng Guro'y di sapat para ibagsak siya. Inilabas ni Jong Hye-seong ang USB, naglalaman daw ng ebidensya sa peking iskor ng chairman. Dahil sa peking at pag-uudyok sa pagpatay, dinala ng pulis ang chairman para tanungin. Maayos na itinapon ni Jong Hye-seong ang USB sa kahon ng ebidensya ng pulis. Sa interogasyon, tumanggi magsalita ang chairman, hanggang dumating ang NIS director, pinuna ang Education City. Ang chairman, unang tumawa ng malakas, binalaan ng direktor na ang babaeng nawalan ng lahat ay kayang gumawa ng kahit ano, tinatakot siya. Kalaunan, naghapunan sina Jong Hye-seong at ang team leader. Inamin ni Jong Hye-seong ang dating hinala na ang team leader ang taksil. Naunawaan ng team leader kung bakit naging masungit si Jong Hye-seong sa kanya kamakailan. Tinanong niya kung ang direktor ang taksil at ipinakita ang larawan nila ng direktor at ng ama ni Jong Hye-seong. Naalala ng team leader ang araw na nawala ang ama ni Jong Hye-seong. Tinawagan siya nito tungkol sa isang bagay ukol sa direktor at humingi ng agarang pagkikita. Nag-atubili ang team leader na mag-ulat sa mga boss kaya hindi siya nakarating sa pagkikita. Pagdating sa lugar, wala na ang ama ni Jong Hae-seong. Hanggang ngayon, natatakot ang team leader na magalit si Jong Hae-seong dahil sa lihim. Inaliw ni Jong Hae-seong ang team leader, sinabihan na huwag nang mag-guilty. Nangako siyang hahanapin ang ginto at ang kanyang ama. Tinanong ni Jong Hae-seong si Dongmin tungkol sa ika-4 na alamat ng campus. Sabi ni Dongmin, isinusumpa raw ang huling nakakaalam ng mga alamat at nawawala. Naalala ni Jong Hae-seong ang sinuri ni Oh-soo, nakakita ng clue sa display ng koridor, ngunit kailangan pa ng karagdagang investigasyon. May darating na inspektor mula sa DepEd, pinag-usapan ng issue ng peking grado. Si Lee Ye-na, anak ng chairman, ay nahuli sa gitna ng kontrobersya. Pinigilan ni Oh-soo ang tsismisan at inaliw si Lee Ye-na, sinabi na okay lang umiyak at ilabas ang damdamin. Nakaramdam ng ginhawa si Lee Ye-na at napaiyak. Naglinis ang buong klase para salubungin ang inspektor. Kinunan ni Oh-soo ang cute moments ng lahat at nagpa-group photo sila. Masigasig na hinila ni Dongmin si Jong Hae-seong at dinala ni An Yoo-jung ang nag-aalinlangan na si Lee Ye-na. Masayang nakangiti ang lahat. Pagkatapos maglinis, sinalubong ng buong paaralan ang inspektor. Kagulat-gulat, ang huling dumating ay ang chairman. Mapagmataas niyang nilapitan si Jong Hae-seong, sinabing tapos na ang pagpapanggap niya bilang estudyante. Inutusan ng chairman na paalisin si Jong Hae-seong at umalis siya habang pinapanood ng mga kaklase. Ngunit, hindi sumuko si Jong Hae-seong, determinadong alamin ang katotohanan sa huling kaso ng kanyang ama. Biglang pumasok ang inspection team ng NIS, balak agawin at halughugin ang opisina nila. Nagtalo ang pinuno ng team para sa dahilan ng paghahalughog. Inakusahan sila ng pagtanggap ng suhol, ipinakita ang pera bilang ebidensya, at dinala ang pinuno ng walang paliwanag. Tumawag ang chairman kay Jong Hae-seong, mayabang na tinawag itong paalam na regalo, at banta na susunod si Oh-soo kung gagalaw siya. Napansin ni Oh-soo ang lungkot niya, at nahulaan na nag-aalala siya para sa kanya. Hinimok niya ito na huwag sumuko. Kung makita ng chairman ang ginto, tuloy ang Education City, lalala ang kawalan ng katarungan sa mga bata. Naaliw ni Oh-soo, nagpasya si Jong Hae-seong na tapusin ang misyon at protektahan siya. Nang gabing iyon, tumawag ang pinuno, may standby order daw at binuwag na ang kanilang team. Sinisisi ni Jong Hae-seong ang sarili sa pagkakasangkot ng lahat, pero gusto pa ring ituloy ang investigasyon. Humingi siya ng tulong sa team at napagpasyahang gamitin ang bahay niya bilang bagong base, inimbitahan silang magtipon doon kinabukasan. Samantala, nakipagkita ang direktor ng NIS sa chairman, humihingi na huwag na humingi ng tulong, natatakot na mailantad ang nakaraan at pareho silang mahuli. Kinutya ng chairman ang direktor sa kawalan ng utang na loob. Pinahirapan siya ng principal bilang aral, binabalaan na tandaan kung sino ang tumulong sa posisyon niya. Nagpatupad ang chairman ng sunod-sunod na reforma sa paaralan. Lihim na tinawagan ni An Yoo-jung si Jong Hae-seong, ipinaalam na nasa kaguluhan ang paaralan. Kailangang kumain ang mga estudyante ayon sa kanilang ranggo, iba't ibang pagkain para sa mabuti at mahina. Espesyal na klase lang ang pwedeng mag-aral sa gabi. Umaasa siya na makakatulong ang NIS na lutasin ito. Pagkaalis ni An Yoo-jung, dumating si Lee Ye-na. Narinig niya ang buong usapan. Si Jong Hae-seong at 3 pa ay opisyal nang nagsimulang magtrabaho sa bahay niya. Kinuha niya ang antolohiya ng konseho mula kay Oh-soo. May larawan ng ama niya gamit ang alias. Isang kwento sa antolohiya ay tumugma sa huling alamat ng Byung Moon High. Nakakapagtaka para kay Jong Hae-seong na binanggit ang mga computer.
Pero hindi pa laganap ang computer sa Korea nang mamatay si Seo Byung-moon. Naisip niya na hindi si Seo ang sumulat, kundi ang editor ng antolohiya. Baka 3 kwento lang talaga at ang ika-4 ay gawa-gawa para lituhin ang mga tao o pigilan ang tagapangulo na mahanap ang ginto. May kasamahang lalaki na nag-isip na baka may kambal si Seo Byung-moon sa paaralan. Biglang naintindihan ni Jung Hye-seong na ang parirala ay tungkol sa busto ni Seo Byung-moon na nakaharap sa araw, posibleng may nakatagong ginto sa ilalim. Sa ideyang ito, agad na pumunta si Jung Hye-seong sa paaralan. Galit pa rin si Oh Soo-ah sa pag-alis ni Jung Hye-seong, pero nakita niya ang delivery guy na gumagawa ng kilos ni Jung Hye-seong. Hinabol niya ito, sinasabing masyadong mapanganib ang pagbabalat kayo ni Jung Hye-seong. Sinabi ni Jung Hye-seong ang lihim ng busto, at tiningnan nila ito. Nalaman na umiikot pala. Bago pa sila makagalaw, pumasok ang vice principal at nakahinala sa delivery guy sa bawal na lugar. Inutos niya kay Jung Hye-seong na tanggalin ang kanyang helmet. Nang walang ibang pagpipilian, habang malapit nang sumunod, nagmadali si Oh Soo-ah na ipiring ang vice punong guro at nagsimulang maghula, sininyasan si Jung Hye-seong na umalis agad. Iniulat ng vice punong guro sa chairman na nag-uusap sina Oh Soo-ah at ang tagahatid sa tabi ng busto. Sinuri ng chairman ang CCTV, nakilala si Jung Hye-seong bilang tagahatid at agad inutusan ang punong guro na ipatupad ang ikalawang hakbang ng kanilang plano laban sa kanya. Pumasok si Lee Yin-ah at direktang sinabi na si Jung Hye-seong ay hindi estudyante kundi ahente ng NIS, kaya iniutos ng chairman ang kanyang pagpapaalis. Hiningi niya sa chairman ang katotohanan, ngunit binaliwala siya at mapagmataas na ipinahayag ang determinasyon na tapusin ang Education City na mamanahin ni Lee Yin-ah. Luhaan, hiniling ni Lee Yin-ah na kahit minsan lang, isipin ng kanyang ina kung ano talaga ang kailangan niya. Gayunman, ang chairman, sa pag-akalang kailangan ni Lee Yin-ah ng kasama, ay tumayo para isama siya sa paglalakad. Lumabas muna ng silid ang chairman. Nakita ni Lee Yin-ah ang isang mensahe sa tablet sa ibabaw ng mesa. Sa pakana ng chairman, isang nakakagulat na balita ang kumalat sa website ng paaralan na si Oh Soo-ah ay nakikipag-date sa menor de edad. May mga litrato nila ni Jung Hye-seong. Agad na naging sentro ng atensyon si Oh Soo-ah. Pinigilan siya ng prinsipal na pumasok at dinala sa chairman para disiplinahin. Sa kritikal na sandali, dumating si Jung Hye-seong na naka-leather jacket, mukhang cool at maangas. Lumapit siya sa podium, inamin ang mga litrato at ipinakita ang ID niya. Hindi pala siya 17, kundi 31 taong gulang. Nagulat ang mga estudyante at pinumbarda siya ng mga tanong kung bakit itinago niya ang tunay niyang edad. Nang malapit nang ibunyag ni Jung Hye-seong ang kanyang pagkakakilanlan, gumawa si An Yoo-jong ng malaking X sign para pigilan siya, at umiling din si Oh Soo-ah. Mabilis na binago ni Jung Hye-seong ang kwento, sinabing hanggang high school lang siya at gustong mag-aral pa, kaya pumasok sa paaralan. Tinanong ni Dong-min ang tungkol sa relasyon nila ni Oh Soo-ah. Matapat na sinabi ni Jung Hye-seong na tinulungan siya ni Oh Soo-ah mag-adjust sa paaralan at gusto niya ito. Nagkagulo ang mga estudyante nang asar na maghalikan sila. Ngunit nakita ni Jung Hye-seong ang chairman at principal na pumasok. Hinarap niya ang chairman, sinabing siya na ang mag-aaklas at pinanood ito ng mabuti. Nagalit ang chairman, hindi inasahan na mabilis na malulutas ni Jung Hye-seong ang iskandalo. Hinala ng prinsipal na may naglabas ng lihim ng larawan ng maaga. Naalala ng chairman na siya ang unang umalis sa opisina habang naglalakad kasama ang anak. Pagbalik niya para kunin si Lee Yin-ah, nakita niyang may hawak itong tablet. Galit, tinanong niya kung bakit kumikilos si Lee Yin-ah laban sa kanya. Inamin ni Lee Yin-ah na binalaan niya si Jung Hye-seong matapos makita ang mga larawan at makaramdam ng panganib sa plano ng chairman. Gusto niyang pigilan ang ina, pero nang makitang matigas ito, nagpa siyang paaralin siya sa ibang bansa sa loob ng 1 linggo. Bigla, nakatanggap ang chairman ng mensahe na tapos na ang bust para sa Education City. Naalala sina Jung Hye-seong at Oh Soo-ah sa bust ni Seo Byung-moon, kaya agad niyang sinabi sa principal na nasa ilalim ng estatwa ang ginto at nagmadali sa paaralan. Samantala, nagpasya si Jung Hye-seong na huwag nang maghintay pa. Binalak nilang pumasok sa paaralan ng araw ding iyon para hanapin ang ginto. Biglang lumabas ang ina ni Oh Soo-ah mula sa kusina, humihingi ng tulong. Dating leader ng gang siya at kahit retirado na, kaya pa ring utusan ang kanyang mga tauhan. Inakay niya ang grupo sa paaralan, nauna sa iba. Mabilis na hinati ni na Jong Hae-sang ang mga gawain. Naantig sa pag-amin ni Jong Hae-sang, nahihiyang niyaya siya ni Oh Soo-ah kumain pagkatapos.
Masayang pumayag si Jong Hae-sang at nag-aalok na magkape rin sila. Pinaligiran ng ina ni Oh-soo-ah ang paaralan habang nagsimula si Jong Hae-sang ng operasyon. Tinawagan agad ng chairman ang direktor na naglalaro ng golf noon. Isang babaeng kasamahan ang lihim na sumagot sa tawag ng direktor. Hinalan ng chairman ito'y plano ni Jong Hae-sang, pero lamang siya sa bilang kaya walang magawa. Hayagang pumasok si Jong Hae-sang sa auditorium at muling binuksan ang rebulto. Lumipat ang rebulto, nagbubunyag ng pasukan. Sinundan ni Jong Hae-sang ang pasukan patungo sa lihim na silid. Ang silid ay matagal ng selyadong at walang laman. Ipinaalam niya sa team leader sa walkie-talkie na tila wala ang ginto. Magtatanong pa ang team leader nang biglang naputol ang signal. Nakita ni Jong Hae-sang ang mummified body na may relo. Malinaw na ang kanyang amang nawawala. Nag-organisa siya ng libing. Dinala ni Yoo Jong ang klase. Nagpasalamat si Jong Hae-sang sa lahat. Iniabot ng team leader ang forensic results. May bala sa katawan ng kanyang ama. Hiniling ni Jong Hae-sang na dalhin ito sa pribadong lab, iwasan ang hepe ng pulisya. Ipinakita ng resulta na ang baril ay dating gamit lang ng mga matataas na opisyal sa NIS, mahigit 20 taon na ang nakalipas. Ang kasalukuyang hepe na nag-ulat na nawala ang ganitong baril ay naging pangunahing suspek. Pagkatapos ng libing, kumuha si Jong Hae-sang ng baril sa kanyang cabinet, nagpa siyang kumilos mag-isa. Sa haka ng panganib, agad na tinanggal ng hepe si Jong Hae-sang sa trabaho. Habang paalis si Jong Hae-sang, nakasalubong niya si Oh-soo-ah na nag-imbita sa kanya para sa hapunan. Sinabi niyang susunod na lang siya, taos-pusong nagpasalamat habang hawak ang kamay ni Oh-soo-ah. Naramdaman ni Oh-soo-ah na kakaiba ang pamamaalam. Sinabi niya sa team na baka harapin ni Jong Hae-sang ang hepe ng mag-isa. Agad silang umalis para pigilan siya. Nahanap ng team leader ang hepe at tinawagan si Jong Hae-sang, hinihimok na huwag gumawa ng kapusukan. Pero iginiit ni Jong Hae-sang na huwag silang makialam. Dumating siya sa hotel ng hepe, nag-abot ng pakete para sa kanya, at nalaman ang numero ng kwarto. Nang ipaalam ng front desk sa hepe ang pakete, pumasok si Jong Hae-sang at tinutukan siya ng baril. Tinanong kung binaril niya ang kanyang ama. Lumaban ang hepe, pero naipit ni Jong Hae-sang. Hindi napansin na tumawag ito sa front desk. Maya-maya, dumating ang mga tauhan ng hepe at pinalibutan si Jong Hae-sang, kaya sumuko siya at ibinaba ang baril. Sa koridor, nakita ng team leader at ni Oh-soo-ah na dinala si Jong Hae-sang, kaya agad silang nagplano ng pagsagip. Ikinulong ng team leader ang security staff habang sinipa ni Oh-soo-ah sa mukha ang tauhan ng hepe. Habang dinadala si Jong Hae-sang pababa, humingi siya ng pahintulot na pumunta sa banyo. Nang sandaling iyon, kumuha si Oh-soo-ah ng fire extinguisher at pinusik ito ng malakas. Lumikha ng gulo kung saan pinabagsak ni Jong Hae-sang ang dalawang gwardya at tumakas kasama si Oh-soo-ah. Sa lobby ng hotel, hinarang sila ng mas maraming seguridad. Pero dumating ang team leader at iba pa. Sinabihan silang magpatuloy. Mabilis umalis si Jong Hae-sang kasama si Oh-soo-ah. Tiniyak sa kanya na huwag mag-alala sa team, na nagtulungan para talunin ang natitirang seguridad. Pagbalik sa bahay, pinagalitan ni Jong Hae-sang ang lahat dahil sa kanilang kapusukan. May sarili siyang dahilan kung bakit niya hinarap ang Pangulo. Naniniwala na ang pagkamatay ng ama sa Byungwon High School ay may kaugnayan sa chairman. Ginamit ang paghaharap para i-hack ang telepono ng hepe, plano niyang subaybayan ang mga tawag para malaman kung sino talaga ang pumatay sa kanyang ama. Samantala, ang chairman at principal ay sumugod sa lihim na silid. Ngunit natagpuan itong walang laman, walang ginto, gaya ng inaasahan. Nawalan ng malay ang chairman sa gulat, at nang magising, tumanggi sa katotohanan, naniniwala na kinuha ni Jong Hae-sang ang ginto. Napagpasyahan nilang bawiin ang ginto mula kay Jong Hae-sang. Sinubukan ng prinsipal na kumbinsihin siya na walang ginto, pero tumanggi siyang magising sa obsesyon at pinilit siyang harapin si Jong Hae-sang. Pagkatapos, nagpatupad siya ng patakaran na nag-alis ng scholarship at tulong pinansyal sa mga espesyal na estudyante at nagtaas ng matrikula ng 50%. Binalaan ng punong guro na maraming estudyante, di kaya ang mahal na matrikula, pero di alintana ng chairman. Sabi niya, di naman kasali ang mahihirap sa Education City, mas mabuting palayasin agad. Nalaman ni Oh-soo-ah ang bagong patakaran at hinarap ang chairman na tinawag siyang mapagkunwari. Naawa si Oh-soo-ah sa chairman at iminungkahi na isipin niya kung naging malungkot ang kanyang landas. Sa salamin, nakita ng chairman ang sariling nalulunod sa pagkahumaling.
dumalaw ang hepe sa chairman. Natagpuan ni Jong Hae-sang ang sariling bala sa katawan ng ama. Para maprotektahan ang sarili, gusto ng hepe na patayin agad si Jong Hae-sang. Pero, binalaan ng chairman na huwag galawin si Jong Hae-sang hanggat di nahanap ang ginto. Galit na inihayag ng hepe na ang chairman ang pumatay sa ama ni Jong Hae-sang. Sinusubaybayan ni Jong Hae-sang ang kanilang usapan. Sa kanilang pagtatalo, lumabas ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Ilang taon na ang nakalipas, pinilit ng hepe, may baril, ang ama ni Jong Hae-sang na makipagkita sa chairman, inamin na siya ang tauhan nito. Pumunta sila sa bubong ng paaralan kung saan naghihintay ang chairman at ang principal. Hinarap ng ama ni Jong Hae-sang ang chairman. Sinabi na ang diumano'y lihim na vault ni Seo Byung-won ay walang laman, bunga ng obsesyon ng chairman. Ayaw maniwala ng chairman, binantaan ang kaligtasan ni Jong Hae-sang para ibunyag ang lokasyon ng hindi umiiral na ginto. Nangakong ilalantad ang sabwatan, hinuli ng ama ni Jong Hae-sang ang chairman at mabilis na tumakas. Tinutukan siya ng hepe, pero nag-alinlangan. Kinuha ng chairman ang baril at binaril ang ama ni Jong Hae-sang na tumakas sa lihim na silid pero namatay sa tama ng bala. Ngayon, walang proteksyon ng chairman, galit na binalaan ng hepe na magpapatotoo at sasabihin kay Jong Hae-sang ang totoo tungkol sa pagpatay sa ama niya. Nang umalis ang hepe, tumawag ang chairman, nagsabing may paraan daw para magsalita si Jong Hae-sang. Matapos marinig to, tinawagan ni Jong Hae-sang ang hepe, inihayag na iniwan siya ng chairman. Nang malaman na sinusubaybayan ni Jong Hae-sang ang telepono, hiniling ng hepe na magkita sila. Dumating si Jong Hae-sang sa napagkasunduan, pero natagpuan ng hepe na patay sa kotse. Bago pa siya makagalaw, biglang nawalan ng malay si Jong Hae-sang mula sa likod. Paggising niya, nasa kotse siya ng hepe, puno ng dugo, may hawak na kutsilyo. Agad-agad, sinira ng pulis ang bintana, binuksan ang pinto, at inaresto siya sa pagpatay. Nabalitaan ng team leader at dalawa pa, pumunta agad sa bahay ni Jong Hae-sang. May nahanap silang recording sa computer, kinilala ng hepe ang chairman na pumatay sa ama ni Jong Hae-sang. Napagtanto nila na si Jong Hae-sang ay nagpunta sa hepe matapos marinig ang usapan at nahulog sa bitag. Ngunit habang kinokopya nila ang recording, dumating ang pulis para kumuha ng gamit at inagaw ang USB mula sa babae. Ang puno ng pulis, kasabwat ng chairman, ibinigay ang USB sa kanya. Sinira ito ng chairman at ginantimpalaan ng pulis. Pagkatapos, pumunta ang chairman sa presinto para tanungin si Jong Hae-sang tungkol sa kinaroroonan ng ginto. Napansin ni Jong Hae-sang na baliw na ang chairman dahil naging obsesyon na ang hindi umiiral na ginto. Binigyan ng chairman si Jong Hae-sang ng isang araw para mag-isip muli. Kung hindi niya sasabihin kung nasaan ang ginto, sasaktan niya ang mga mahal niya sa buhay. Papunta sa kulungan, inatake ni Jong Hae-sung ang mga pulis, kinuha ang baril at pinilit ang driver huminto. Nawalan ng focus, nahulog ng driver ang kotse sa bangin. Duguan, nakuha ni Jong Hae-sung ang susi sa walang malay na pulis at gumapang sa telepono. Tumawag siya kay Oh Soo-ah, pero nawalan ng malay bago masabi ang lokasyon. Nahanap ni Oh Soo-ah si Jong Hae-sung sa telepono at dinala sa malapit na motel. Paggising, nakita niyang gumaling si Jong Hae-sung at sinabi na hinahanap siya ng pulis. Nag-alala na tatargetin si Oh Soo-ah, pinayuhan siya ni Jong Hae-sung manatili sa bahay. Bilang guro, nag-alala si Oh Soo-ah sa mga estudyante at gusto tiyakin ang kaligtasan nila. Tinawagan ni Jong Hae-sung ang leader, dumating silang 3 na armado at may dalang disguise. Habang nag-uusap, may babaeng kasamahan na proud na nagsabi na di nanakaw ang USB ng recording. Nang raidin ng pulis bahay ni Jong Hae-sung, may hawak siyang blankong USB, nakatago ang tunay sa ilalim ng unan. Dahil wanted si Jong Hae-sung at binabantayan silang 3, nag-alok si Oh Soo-ah na pumasok sa bahay para kunin ang USB. Ayaw ni Jong Hae-sung na ipagsapalaran ito, kaya tinanggihan niya ang ideya. Bago pa sila makahanap ng ibang solusyon, nakita nilang nahanap na sila ng pulis sa motel. Ang may-ari ng motel, nakakita ng wanted poster ni Jong Hae-sung sa TV, tumawag sa pulisya. Hinarang ng team leader at iba pa ang pinto para bigyan ng oras si Jong Hae-sung na makatakas. Sinira niya ang bintana at tumalon kasama si Oh Soo-ah, nahulog sila sa kutsyon sa baba. Naghiwalay sila. Inilihis niya ang atensyon ng pulis habang bumalik si Oh Soo-ah sa paaralan. Habang tumatakbo sa kalsada, nabangga si Jong Hae-sung ng kotse, kaya nahilo siya. Kahit nahihirapan, sumakay siya sa dumadaang truck na humarang sa paningin ng mga pulis, kaya nakatakas siya. Nakarating sa apartment, tinawagan si Oh Soo-ah para tiyakin siya
at naghintay ng lalaking magdadala ng USB. Ang lalaking ito ay kasamahan sa National Intelligence Service, isang tauhan ng hepe. Sinabi ni Jong Hye-seong ang totoo tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama at mga kasalanan ng hepe. Kumbinsido na para hulihin ang mga kriminal ang lahat ng ginawa niya. Naniwala kay Jong Hye-seong ang kasamahan, pumayag tumulong at kinuha ang USB sa bahay niya. Pumunta si Jong Hye-seong sa istasyon ng pulisya dala ang USB. Hiningi sa pulisya na mag-apply ng warrant para arestuhin ang chairman at principal. Isang pulis na kasabwat ng chairman ang nagtangkang ipagpaliban ang proseso. Bumulong si Jong Hye-seong, binalaan siyang alam niya ang tungkol sa sabwatan. Hindi nagtagal, matagumpay na nakuha ni Jong Hye-seong ang mga warrant at naghanda ng pumunta sa paaralan kasama ang leader ng grupo at dalawa pa. Kamakailan, nahaharap ang paaralan sa matinding kritisismo ng publiko at mga problemang pinansyal. Hiniling ng mga miyembro ng board na magbitiw sa pwesto ang chairman. Ngunit tumanggi siyang bumaba, nagsasabing maaari lang siyang tanggalin kung sang-ayon ang tatlong kapat ng mga estudyante at guro. Bumalik sa paaralan ang chairman at ang punong guro. Nakita niya si Oh Soo-ah na naglalagay ng mga banner sa loob ng paaralan, humihingi ng pagbabago sa pagtaas ng bayad at iba pang hindi makatarungang patakaran. Nangako ang chairman na kansilahin lahat ng bagong patakaran kung agad na magbibitiw si Oh Soo-ah. Pumayag si Oh Soo-ah na umalis para sa karapatan ng mga estudyante at hiniling sa chairman na tuparin ang pangako. Si Yoo Jung, na nagtatago malapit, narinig ang kanilang usapan. Sa kanyang opisina, sinabihan ng chairman ang punong guro na ituloy ang mga patakarang sinabi nilang kakansilahin. Binalaan siya ng punong guro na lalala lang ang pagtutol ng mga estudyante pero wala nang pakialam ang chairman sa mga mag-aaral. Nagpatawag siya ng pulong ng lahat ng kawani at estudyante, nangakong pipigilan ang mga iskandalo at nagsinungaling na ikakansel ang pagtaas ng bayad na ikinasaya ng mga mag-aaral. Ngunit tumayo si Oh Yoo-jung at inilantad ang kasinungalingan niya. Tinanong bakit pinilit niyang magbitiw si Oh Soo-ah. Ang mga estudyante, na alam na ipinaglaban sila ni Oh Soo-ah, ay sumuporta sa kanya. Habang aalis na si Oh Soo-ah, na antig sa suporta ng mga estudyante, tumawa ng baliw ang chairman. Nang sandaling iyon, tinawagan ang punong guro na may warrant of arrest na para sa kanya at sa chairman. Inutusan ng chairman ang punong guro na isama si Lee Yena at umalis. Nagpaplano siyang magtago matapos masiguro ang kaligtasan ng anak. Matapos palayasin ang anak, tinawagan niya si Jong Hye-seong, sinabing kamatayan lang ang patas. Nararamdaman ang balak nito, tumakbo si Jong Hye-seong patungo sa paaralan. Bigla, nawalan ng kuryente. Napansin nila ang gasolinang bumabagsak, nagdulot ng takot. Lumitaw ang chairman may dalang lighter, balak mamatay kasama ang lahat. Tinakpan ni Oh Soo-ah ang mga bata. Dumating si Jong Hye-seong, hiniling ibaba ang lighter. Sa gulo, nag-text si Oh Yoo-jung kay Lee Yena na nag-utos bumalik sa paaralan. Inabot ni Jong Hye-seong ang baril, hinimok bitawan ang obsesyon at isipin ang mahalaga. Biglang tumakbo si Lee Yena, nakiusap sa chairman na tumigil. Nang matanto ang pagkatalo, kinuha ng chairman ang baril para gumawa ng kasamaan. Sa kritikal na sandali, tinakal siya ni Oh Soo-ah, kaya nahulog ang lighter sa kamay niya. Sumigaw ang mga estudyante sa takot, pero sumisid si Jong Hye-seong at nahuli ang lighter na iwasan ang krisis. Lahat sa eksena'y nagdiwang ng todo at nagpalitan ng ngiti sina Jong Hye-seong at Oh Soo-ah. Inaresto ng team leader at dalawang iba pa ang chairman at ang principal. Gusto ni Jong Hye-seong aliwin ang mga kaklase bago umalis, pero bigla siyang nahilo at bumagsak. Nang magising, nasa ospital siya kasama si Oh Soo-ah at iba pang nakapaligid sa kanya. Tinanong ni Jong Hye-seong ang resulta ng interogasyon. Sinabi ng babaeng kasamahan na inako ng principal ang lahat at di isinangkot ang chairman. Binisita ni Jong Hye-seong ang principal, nalaman lumaki ito sa ampunan bago inampon ng pamilya ng chairman. Naintindihan niya ang katapatan ng principal sa chairman, pero iginiit na ang pagpapanagot sa kanya ang tanging paraan para matubos siya. Sa susunod na korte, nagpatotoo ang principal at inihayag na inutusan siya ng chairman na patayin ang ama ni Jong Hye-seong, pati ang guard at hepe ng paaralan. Hinatulan ang chairman ng habambuhay na pagkabilanggo. Sumigaw siya ng ipagkanulo ng principal, pero kumalma nang bisitahin ni Lee Yena, nagpahayag ng pagmamahal sa ina na nagpaluha sa chairman. Bumalik si Jong Hye-seong sa paaralan para magpaalam sa mga kaklase. Nagpakita sila ng pagmamahal at mabuting hangarin gamit ang mga eroplanong papel. Tumingin si Jong Hye-seong sa lahat, matagumpay na tinapos ang kanyang undercover mission. Sa bahay, habang nag-aayos ng gamit, may napansin siyang bituing iginuhit sa sahig. Noong bata pa siya, lagi niyang hinahanap ang bituin sa hilaga na itinago raw ng kanyang ama para sa kanya. Ang sahig kung saan nakaguhit ang bituin ay may kakaibang tunog kapag tinapik. Binuksan niya ang sahig at nagulat nang makita ang alamat na gintong nakatago sa loob. Tinawagan niya ang pinuno para ibalita na tapos na ang kanyang misyon. 5 taon ang lumipas, naging full-time na guro si Oh Soo-ah.
Sumulat si Lee Dong-min ng nobela na Undercover High School at si Lee Yena ay nag-aral ng pintura. Nag-i-interview si Eun Yoo-jong sa Nice at ang dating pinuno ay naging happy na. Nagtipon sila sa kainan ni Oh Soo-ah, may mag-asawang nagbalitang magkakaanak na sila. Habang nakikita ang mga masayang mukha, lubos na nasiyahan si Jong Hye-seong. Dinala niya si Oh Soo-ah sa ilalim ng mga bituin at siningsingan ito. Naghalikan sila ng matamis sa ilalim ng mabituing kalangitan.